Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1871 Out of Control. Mukhang hindi kailangan ng White Dragon Hall ng World Extinguishing Dragon Scales. Bakit sila bumibili ng napakaraming World Extinguishing Dragon Scales at World Extinguishing Dragon Bones? Iniimbak ba nila ang mga ito para hindi makuha ng Black Dragon Cult? Hindi ba obvious? Napakalakas ng combat power ng Black Dragon Cult dahil pinagsama sila sa World Extinguishing Dragon Scales. Gayunpaman, maaari na rin tayong mag-fuse sa World Extinguishing Dragon Scales ngayon, kaya anong mga pakinabang mayroon ang Black Dragon Cult? Sa tingin mo ba ito ay World Extinguishing Dragon Scales at World Extinguishing Dragon Bones? Balita ko may isang uri din ng World Extinguishing Dragon Blood. Ang kombinasyon ng Dragon Scales, Dragon Bones, at Dragon Blood ay maaaring magpakawala ng mas malakas na puwersa. World Extinguishing Dragon Blood, hindi ko pa narinig. Ang World Extinguishing Dragon Blood ay magagamit lamang sa mga henyo ng Black Dragon Cult. Narinig ko lang ang tungkol dito. Ang mga tao sa White Yang City ay nagsimulang talakayin ito. Narinig ni Yezuan ang mga pag-uusap na ito. Sa loob ng Black Dragon Cult, mayroon ding isang uri ng World Extinguishing Dragon Blood. Kung ang World Extinguishing Ghost Dragon ay pinipino ito, iniisip ko kung ano ang magiging epekto. Medyo na-curious si Yezuan. Ang Dragon Scales at Dragon Bones ay nakakalat kung saan-saan, ngunit hindi pa siya nakakuha ng Dragon Blood. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa City Lord's Mansion. Master, magsusumbong ako sa tatay ko. Matapos makapasok sa City Lord's Mansion, ipinadala niyang yun ang kanyang boses kay Yezuan. Sige, gawin mo ang sinabi ko kanina. Tumango si Yezuan, pagkatapos ay sinundan ng isang third-rank half-step through king palayo. Ang kanyang plano ay iulat muna niyang yun ang usapin ng Blood Flame Hall, na nagsasabing nawasak ang Blood Flame Hall. Kasabay nito, hindi binalak ni Yezuan na ibenta ang mga superiors ng Blood Flame Hall, sabihin lang kayang yun na ang kabilang partido ay nakikipag-ugnayan sa Black Dragon Envoy. Pagkatapos, hihilingin ni Yezuan sa kanya ang White Yang City Lord para sa World Extinguishing Dragon Scales, na sinasabing nakatagpo siya ng isang super henyo sa daan at pumirma ng kontrata sa dugo ng Master Servant. Maaalis nito ang mga pagdududa ng White Yang City Lord. Umalis siyang yun at natagpuan ang kanyang ama, ngunit sa oras na ito, ang kanyang ama, si Yang Tian, ay tumatanggap ng isang kilalang panauhin. Pare, nakabalik na ako. Sabi ni Yang Yun kay Yang Tian. Mabuti, paano nangyari ang bagay na ito? Nakangiting tanong ni Yang Tian. Tumango si Yang Yun at sinabing, ang Blood Flame Hall na iyon ay isang ang sangay ng Black Dragon Cult, ngunit hindi alam ng Hallmaster ng Blood Flame Hall kung nasaan ang superior branch. Nakikipag-ugnayan siya sa Black Dragon Envoy. Nako, kung ganoon, kalimutan mo na, mabuti pang sirain. Hindi ito pinagdudahan ni Yang Tian. Pagkatapos magsalita, lumingon siya para tingnan ang isang matandang lalaki sa tabi niya at sinabi, ito si Vice City Lord Suokang mula sa Flowing Light City. Nabalitaan niyang naging White Dragon Son ka, kaya pumunta siya para batiin ka. Pagbati, Senior Zuo. Magalang na ikinumpas niyang yun ang kanyang mga kamao. Ang batang City Lord ay talagang isang talentadong tao. Ito ay isang piraso ng mataas na antas ng Dragon Bone, mangyaring tanggapin ito ng may ngiti. Habang nagsasalita, inilabas ni Suokang ang isang piraso ng Dragon Bone na kasing laki ng palad ng kanyang Chenkun Ring. Ang napakalaking piraso ng Dragon Bone, at ito ay mataas pa rin, ay tinatayang konserbatibo na katumbas ng 100,000 World Extinguishing Dragon Scales. Para sa mga makakapag-fuse ng World Extinguishing Dragon Scales, ito ay wala, ngunit para sa mga hindi nagsasama ng World Extinguishing Dragon Scales, ito ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Dahil hindi nila pinagsasama ang World Extinguishing Dragon Scales, maaari lamang nilang maunawaan ang mga pag-atake ng World Extinguishing Dragon mula sa World Extinguishing Dragon Scales. Sa napakalaking piraso ng mataas na antas ng Dragon Bone, ang bilis ng pag-unawa ay tiyak na lalampas sa 100,000 World Extinguishing Dragon Scales. Sina Yang Tian at Yang Yun ay parehong White Dragon,
kaya hindi nila maaaring pagsamahin ang world-extinguishing dragon scales at maaari lamang maunawaan ang mga pag-atake ng world-extinguishing. Ang piraso ng high-grade na dragon bone ay perpekto para sa kanila. Salamat, Senyor. Nagliwanag ang mga mata niyang yun, at kukunin na sana niya ito. Ngunit sa sandaling ito, biglang nanginig ang kamay ni Zuo Kang. Nagtataka siyang tumingin kay Yang Yun, nakaramdam ng bakas ng mali. Vice City Lord Zuo, anong problema? Kakaibang tumingin si Yang Tian kay Zuo Kang. Nagsisi kaya ang kabilang partido. Hindi ko alam kung mali ba ang naramdaman ko, City Lord Yang, medyo kakaiba ang kaluluwa ng batang City Lord, parang nakontrolado ng isang tao. Nagtaas ng kilay si Zuo Kang. Siya ay isang 7th rank half-step true king, isang kaharian na mas mataas kaysa sa 6th rank half-step true king ni Yang Tian, at siya ay napakalapit, kaya siya ay talagang natuklasan. Nanginig ang katawan ni Yang Tian nang hindi sinasadya ng marinig ito. Yang Yun, kontrolado ng isang tao. Paano ito posible? Paano ito, ang lakas ni Yang Yun? Medyo natakot si Yang Tian na paniwalaan ito. Humakbang siya para tingnan, at sigurado, may problema. Hindi maganda. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Yang Yun, at hindi niya inaasahan na ilantad ang sikreto dahil sa isang sandali ng pananabik. Bago siya makapag-react, pinigilan siya ni Yang Tian at Zuo Kang mula kaliwat kanan. Si Yang Yun, na kinokontrol ng Soul Seizing Bell, ay mabilis na ipinadala ang kanyang boses kay Yezuan, na ipinaalam kay Yezuan ang bagay na ito. Sa oras na ito, sa isang sulok ng City Lord's Mansion. Ano? Nagulat si Yezuan. Hindi niya inasahan na may isang taong bihasa sa mga kaluluwa at matutuklasan ang abnormalidad ni Yang Yun. Ang susunod na sandali, nakalaya si Yang Yun sa kontrol. Isang system prompt ang tumunog sa kanyang isipan. Talagang nakalaya si Yang Yun mula sa kontrol. Ang isang katulad na bagay ay nangyari noong siya ay nasa mortal na mundo pa, at ang lakas ng Crimson Blood Corpse King ay lumundag pagkatapos na titigan ng mata ng kamatayan. Sa oras na iyon, nakalaya din ang Crimson Blood Corpse King mula sa kontrol ni Yezuan. Siyempre, ang problema sa oras na ito ay dahil masyadong mababa ang kaharian ni Yezuan at Megatron. Ang Megatron ay isa lamang 8th rank half-step true monarch, 14 na kaharian ang layo sa isang 3rd rank half-step true king, at ang kaharian ng kabilang partido ay mas mataas pa kaysa kay Yang Yun. Sa makatuwid, walang naramdaman si Yezuan, ngunit hindi niya inaasahan na matutuklasan siya ng ganoon kabilis. Dahil nalantad na ito, dapat kaagad na magdala si Yang Yun ng mga tao para patayin siya. Kung gayon, magkaroon tayo ng isang malaking labanan. Tamang-tama, nang tumalon si Yezuan sa kalangitan, natuklasan niya ang tatlong figure na sumugod sa kanya. Ang isa sa kanila ay si Yang Yun, na nakalaya mula sa kontrol ng Soul Seizing Bell. Para sa dalawa pa, ang kanilang mga aura ay mas malakas kaysa kay Yang Yun. Pare, siya na. Tumigil si Yang Yun at itinuro si Yezuan. Anak, ikaw ba ang kumokontrol sa anak ko? Tumingin si Yang Tian kay Yezuan at dahan-daang nagtanong. Hindi niya maisip kung paano makokontrol ni Yezuan, isang 4th rank half-step true monarch, si Yang Yun, isang 3rd rank half-step true king. Dapat mong malaman na ito ay isang pagkakaiba ng halos dalawang pangunahing kaharian. So what if it is? Malamig na bamantong hininga si Yezuan. Naningkit ang mga mata ni Yang Tian. Ngayon lang, pagkagising ni Yang Yun, ipinadala niya ang kanyang boses sa kanya. Ang kakayahan ni Yezuan ay mas mataas pa kaysa kay Yang Yun, at iniwan niya siya ng malayo. Kung makokontrol niya siya, uunlad ang pamilya Yang. Anak, ang lakas talaga ng loob mo, ang lakas ng loob mong salakayin ang anak ko, nililigawan mo si kamatayan. Ang mga mata ni Yang Tian ay kumislap, at siya ay direktang umatake. Siya ay isang 6th rank half-step true king, mas malakas kaysa kay Yang Yun, at ang kanyang pag-atake ay may napakalaking momentum. Gayunpaman, inihanda na ni Yezuan ang kanyang sarili at mabilis na lumipad palayo. Sa susunod na sandali, isang anomalya ang naganap sa City Lord's Mansion. Boom! 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 Ang mga half-step true kings na kinokontrol ni Yezuan ay nagsimulang kumilos. Hindi maganda, pare, na-control din niya ang daang half-step true kings na inalis ko. Biglang nag-react si Yang Yun at agad na ipinadala ang kanyang boses.
Kabanata 1872 Twin Hearts Connected Jade Pendant. Ngayon lang, kakagising ni Yang Yun at, sa kanyang galit, nakalimutan na ang iba ay kontrolado rin ni Ye Zuan. Sa kabutihang palad, ang mga taong kinokontrol ni Ye Zuan ay wala sa mataas na kaharian, karamihan sa third-grade half-step true kings, kaya hindi sila maaaring magdulot ng maraming gulo. Hindi inaasahan ni Ye Zuan na magdudulot ng anumang gulo ang mga taong ito, ngunit hindi niya ito hinayaang manatili. Sa oras na ito, sinasalakay na ni Yang Tian si Ye Zuan. Kampanang nang aagaw ng kaluluwa, biglang ginamit ni Ye Zuan si Flash para mag-teleport sa gilid, at pagkatapos ay mabilis na pinalitan si Wizentian sa Soul Season Bell. Ding-ling! Kaagad, ang mababang antas ng mga tao sa City Lord's Mansion ay kinokontrol ni Ye Zuan, at pagkatapos ay sunod-sunod silang tumalon sa langit. Anong klaseng magic weapon ito na kayang kontrolin ang napakaraming tao? Nagulat si Yang Tian at ang dalawa pa. Mukhang nakatagpo sila ng mapanlinlang na karakter sa pagkakataong ito. City Lord Yang, tutulungan kita. Malamig na sumigaw si Zuo Kang na iyon, at inatake din si Ye Zuan. Isang 6th grade half-step true king at isang 7th grade half-step true king ay nagdulot na ng banta kay Ye Zuan. Ang taong ito ay hindi lumitaw sa alaala ni Yang Yun, malamang na siya ay mula sa ibang lugar. Ang kanyang aura ay mas malakas pa kaysa sa City Lord ng Baiyang City, marahil ay isang 7th grade half-step true king. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili, at pagkatapos ay direktang ginamit ang kasanayang time reversal. Time reversal, bumalik sa kalahating araw bago sila bumalik sa Baiyang City, upang pagkatapos ng kalahating araw na paglalakbay, maibabalik ang kasanayan sa time reversal. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi binalak ni Ye Zuan na hayaang makaalis si Yang Yun ng ganoon kadali, ngunit nagplanong maghintay ng ilang sandali. Ding, nakalusot ang host, kasalukuyang ikalimang baitang half-step true monarch. Si Ding, Yanming Ghost Lord, World-destroying Ghost Dragon, Wizentian, at Skybreaking Divine Ape ay nakalusot, kasalukuyang 9th grade half-step true monarch. Ngayon, nagkaroon ng lakas si Ye Zuan na pumatay sa mansyon ng City Lord. Ang kaharian ni Wizentian ay bumuti, at ang epekto ng Soul Season Bell ay bumuti din, ngunit nang si Ye Zuan ay naghihintay para sa tagumpay, natuklasan niya ang isang bagong magic weapon. Ang magic weapon na ito ay tinawag na Twin Hearts Connected Jade Pendant, na maaaring magbigay daan kay Ye Zuan na kumonekta sa isang tao. Pagkatapos ng koneksyon, ang parehong partido ay makakaranas ng katumbas na pagtaas o pagbaba ng antas depende sa pagkakaiba ng antas. Ngayon na si Ye Zuan ay isang 5th grade half-step true monarch, kung pupunta siya upang kumonekta sa isang mataas na antas na tao, kung gayon ang kanyang lakas ay tataas. Sa kabilang banda, ang taong konektado niya, dahil mas mataas ang kanilang kaharian kaysa sa kanya, ay ibababa ang kanilang kaharian pagkatapos ng koneksyon. Itong Twin Hearts Connected Jade Pendant Magic Weapon ay hindi partikular na nagsasaad kung gaano ito maaaring tumaas. Di bale, subukan muna natin. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at pinalitan si Wizentian sa Twin Hearts Connected Jade Pendant, at ang target ay si Yang Yun, na nasa 3rd grade half-step true king level. Shua, dalawang pulang manipis na linya ang bumaril mula sa Twin Hearts Connected Jade Pendant na binago ni Wizentian, at pagkatapos ay lumiwanag sa katawan ni Ye Zuan at Yang Yun, o sa halip, sa posisyon ng kanilang mga puso. Sa susunod na sandali, naramdaman ni Ye Zuan na tumataas ang kanyang lakas, at sa isang kisap mata, nakapasok na siya sa 6th grade half-step true monarch. Sa kabilang panig, bumaba si Yang Yun mula sa 3rd grade half-step true king tungo sa 2nd grade half-step true king. Ye Zuan, nadagdagan ang isang kaharian. Yang Yun, bumaba ng isang kaharian. Dam, napakagandang magic weapon. Nanlaki ang mata ni Ye Zuan. Gamit ang magic weapon na ito, mabilis niyang mababawasan ang realm gap sa pagitan niya at ng kanyang mga kaaway. Gayunpaman, itong Twin Hearts Connected Jade Pendant ay may limitasyon sa distansya. Kung ang kabilang partido ay lumayo sa Wizentian, ang epekto ng pag-uugnay sa puso ay mawawala, at pagkatapos ay mababawi din ang kaharian ng dalawa. Hindi lamang iyon, ngunit ang epekto ng pagkonekta sa puso ay nagkaroon din ng rate ng tagumpay. Ang pagtaas ng swerte ay magdaragdag ng tagumpay. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ito ni Ye Zuan,
At nagtagumpay siya sa isang pagkakataon, dahil din sa swerte. Nagtagumpay akong gamitin ito sa yang yun na ito, ngunit hindi ko alam kung magtatagumpay ito sa City Lord ng Bayang City, na isang 6th grade half-step True King. Bukod dito, nagkaroon din ng 7th grade half-step True King noong nakaraan, hindi ko alam kung nasa Bayang City pa siya. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa anumang kaso, kailangan niyang subukan ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nagpasya siyang huwag munang isama si Yang Yun, ngunit mag-isa siyang pumunta sa Bayang City. Kung hindi ko dinadala si Yang Yun, hindi ako malalantad. Pagdating ng panahon, tiyak na pahihirapan ko ang 2 taong ito. Kumislap ang mga mata ni Yezuan, at mag-isa siyang pumunta sa Bayang City. Maya-maya, dumating na siya. Sa oras na ito, ang kanyang kaharian ay mas mataas kaysa noong dumating siya sa Bayang City bago ang time reversal, at itinatago rin niya ang Wizentian sa Twin Hearts Connected Jade Pendant form, upang hanggat hindi siya nagbabago sa ibang anyo, palagi niya itong mapanatili. Sa oras na ito, nakapasok na muli si Yezuan sa Bayang City. Pagkapasok ay dumiretso siya sa City Lord's Mansion. Sa pagkakataong ito, dahil mag-isa siyang dumating, walang pumasok sa City Lord's Mansion, at walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob. Ipagpalagay ko na lang na nandyan pa rin ang 7th grade half-step True King. Pagdating ng panahon, gagamitin ko ang Twin Hearts Connected Jade Pendant. Hanggat nagtagumpay ito, mapapatay ko sila. Sa pag-iisip nito, direktang ipinatawag ni Yezuan ang Three-All, World-Destroying Ghost Dragon, at iba pa, at pagkatapos ay direktang pinagsama. Agad na kumalat ang isang madilim na aura. Naramdaman ng mga eksperto sa City Lord's Mansion ang aura na ito, at agad na nanginig ang kanilang mga katawan. Hindi nagtagal, isang half-step True King ang tumalon sa ere. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw sila, direktang pinatay sila ng killing Black Dragon Wave ni Yezuan. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ding, ang host ay nag-condense ng isang killing mark. Sunod-sunod na tumunog ang system prompt, at ang killing marks ni Yezuan ay agad na naging 10. Pagkatapos, ito ay 20 beses ang estado ng pagpatay. Sino ito? Sa pagbagsak ng half-step True King na iyon, ang mga eksperto sa City Lord's Mansion ay sunod-sunod na lumitaw, ngunit ang sinumang hindi nakarating sa 5th grade half-step True King ay direktang pinatay ni Yezuan. Sa isang iglap, isang malaking bilang ng 8-mark Immortal Slaying Puppets ang lumitaw sa hangin. Ang Immortal Slaying Puppets na ipinatawag ni Yezuan sa sitwasyong ito ay nasa 3rd grade half-step True King level man lang. Ang pagdaragdag ng napakaraming magkakasama ay sapat na upang tumugma sa ilang 5th grade half-step True Kings. Napakaraming tao ang namatay sa City Lord's Mansion, kaya natural na hindi makaupo ang City Lord ng Bayang City at agad na tumakbo palabas. Sa likod niya, nandoon pa rin ang matandang lalaki mula noong araw na iyon ay, si Zuo Kang, na nasa 7th grade half-step True King level. Narito pa rin ang matandang ito, perpekto. Itinuon ni Yezuan ang kanyang tingin kay Zuo Kang. Sa oras na ito, hindi siya natatakot kay Yang Tian, ang City Lord ng Bayang City, na isang 6th grade half-step True King, ngunit natatakot siya sa Zuo Kang na ito. Malinaw, ang Zuo Kang na ito ay dapat na mula sa isang mas malaking puwersa kaysa sa Bayang City. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Anak, sino ka? Tanong ni Yang Tian, ang City Lord ng Bayang City. Ang huling beses na nakita niya si Yezuan ay bago ang time reversal, kaya hindi na niya ito maalala. Yung papatay sa'yo, walang sinabi si Yezuan at direktang inaksyonan si Wizentian. Shua, 2 pulang manipis na linya ang bumaril mula sa Twin Hearts Connected Jade Pendant, at tumangay patungo kay Yezuan at sa Zuo Kang na iyon, ayon sa pagkakabanggit. Hanggat ang koneksyon ay maaaring maging matagumpay, kung gayon ang lahat ng naririto ngayon ay hindi magiging sapat para harapin ni Yezuan. Kaya lang, si Yezuan at itong si Zuo Kang, na isang 7th grade half-step True King, ay may napakaraming pagkakaiba. Kabanata 1873 Walang limitasyong paglulod ng file. Medyo nagulat si Zuo Kang at gustong umiwas sa manipis na pulang linyang ito, ngunit hindi niya ito nagawa. Gayunpaman, walang kakaibang nangyari. Ding, nabigo ang koneksyon. Isang system notification ang tumunog sa isipan ni Yezuan.
Gaya ng inaasahan, hindi ito nagtagumpay dahil sa malaking pagkakaiba sa mga kaharian. Bagamat walang mga paghihigpit sa paggamit ang Twin Hearts Linked Jade, tulad ng Judge's Pen, maaari lang itong gamitin ng isang beses bawat araw sa iisang tao. Sa makatuwid, hindi siya makakonekta kay Zuokang ngayon. Dahil hindi siya gagana, pagkatapos ay kumonekta sa iba. City Lord ng Baiyang City, Yang Tian. Shu. Dalawa pang pulang linya ang bumaril, dumaong sa Yezuan at sa City Lord ng Baiyang City. Itong City Lord ng Baiyang City ay isa lamang 6th grade half-step true king, isang kaharian na mas mababa kaysa sa Zuokang na iyon, kaya ang rate ng tagumpay sa kanya ay mas mataas kaysa kay Zuokang. Gayunpaman, ang swerte ni Yezuan ay hindi masyadong maganda sa pagkakataong ito, at hindi pa rin siya nagtagumpay. Hindi ito gagana, subukan nating. Muli, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at itinuon ang kanyang atensyon sa ibang tao. Ang taong ito ay isang alay sa City Lord's Mansion, isang 5th grade half-step true king. Ding, nabigo ang koneksyon. Sa kasamaang palad, nabigo pa rin ito. Trahedya, tanggalin ang pag-save at magsimulang muli. Medyo hindi nasisiyahan si Yezuan. Sa isang pag-iisip, ginamit niya ang kasanayan sa time reversal upang bumalik sa panahon bago siya dumating sa Baiyang City. Sa ganitong paraan, lalamag ang kakayahan ng time reversal habang naglalakbay siya, at kung hindi ito gagana, maaari na lang niyang subukang muli. Hindi nagtagal, muling pumasok si Yezuan sa City Lord's Mansion at ginamit ang Twin Hearts Linked Jade kay Zuokang at sa City Lord ng Baiyang City, ngunit nabigo pa rin ito. Tumanggi akong maniwala. Subukan natin muli. Hindi naniniwala si Yezuan na magiging napakasama ng kanyang kapalaran. Kung sinubukan pa niya ng ilang beses, sa huli ay magtatagumpay siya. Gayunpaman, sa ikatlong pagsubok, nabigo pa rin si Zuokang dahil sa isyu ng realm, ngunit nagtagumpay ang City Lord ng Baiyang City. Ding, matagumpay ang koneksyon. Nang tumunog ang system notification na ito, naramdaman ni Yezuan na bumuti ang kanyang kaharian. Ang world-destroying Ghost Dragon, na orihinal na isa lamang 9th grade half-step True Lord, ay na-promote sa 1st grade True Lord level. At ang City Lord ng Baiyang City ay bumaba mula sa 6th grade half-step True King tungo sa 5th grade half-step True King. Tila isang kaharian lang ang ibinaba, ngunit huwag kalimutan na ang kaharian ni Yezuan ay tumaas ng isa, kaya ang agwat ng kaharian sa pagitan ng dalawa ay nabawasan ng dalawa. Haha, sa wakas nagtagumpay. Panuurin mo akong hindi papatayin kayong lahat. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, at pagkatapos na tumaas ang kanyang aura, direktang sinugod niya ang Zuokang na iyon. Ang Twin Hearts Linked Jade ay may disbentaha, na ang koneksyon ay may limitasyon sa distansya, at kung ang isang partido ay mamatay, ang koneksyon ay automatikong masira at ang kaharian ay babalik sa normal. Sa makatuwid, hindi maaaring hayaan ni Yezuan na mamatay itong Yang Tian, kailangan muna niyang patayin si Zuokang. Mata ng assassination. Flame Kill Black Dragon Wave. Agad, sumilip si Yezuan sa likod ni Zuokang at buong lakas na bumubula ng isang subo ng nakakapasong hininga ng dragon. Boom! Malinaw na hindi nag-react si Zuokang at nataman siya, ngunit hindi mahina ang kanyang lakas, at talagang pinilit niyang kinuha itong Flame Kill Black Dragon Wave. Ang Flame Kill Black Dragon Wave, na nagsanib ng malaking halaga ng kapangyarihang sumisira sa mundo, ay sapat na malakas upang agad na pumatay ng isang 6th grade half-step True King. Bagamat hindi namatay si Zuokang matapos tamaan, siya ay malubhang nasugatan. Sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito para pindutin ang pag-atake. Ngunit sa oras na ito, dumating din ang City Lord ng Baiyang City. Kung hindi dahil sa koneksyon mo, pinatay na muna kita. Sinulyapan ni Yezuan ang City Lord ng Baiyang City at pagkatapos ay umilo muli. Anak, gusto kong mamatay ka. Galit na galit si Zuokang at direktang naglabas ng token sa kanyang dibdib. Sa susunod na sandali, ang token ay namumukadkad ng nakasisilaw na puting liwanag, at pagkatapos, habang si Zuokang ay ibinaba ang kanyang kanang kamao, isang hindi mapapantayang malakas na pag-atake ang tumama kay Yezuan. Napakalakas ng pag-atake. Nanlaki ang mata ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakaiwas at tinamaan ng pag-ataking ito. Bang! Kalahati ng katawan ng world-destroying Ghost Dragon ay naging pulbos.
Buti na lang at hindi nasira ang puso ng dragon, kung hindi ay magulo. Si Yezuan, na nagtataglay ng Immortal Divine Phoenix Bloodline, ay maaaring gumaling hanggat hindi siya agad napatay. Ano? Nagulat si Zuo Kang at mabilis na ginamit ang enerhiya sa token para balutin ang sarili, pagkatapos ay mandembong sa malayo. Ang bilis na ito ay hindi pa nagagawa, umabot sa abot tanaw sa isang kisap mata. Inamin ni Yezuan na hindi siya makahabol. Tatandaan ko ang sama ng loob na ito sa ngayon, at hahabulin kita pagkatapos kung makitungo sa iba. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili, na si Zuo Kang ay namarkahan na niya ng Death Chasing Order, at kahit na tumakas siya hanggang sa dulo ng mundo, hindi siya makakatakas sa kamatayan. At sa ngayon, walang sinuman sa City Lord's Mansion ang makakapigil sa kanya, kaya haharapin muna niya ang mga ito. Mata ng assassination. Muling naglaho ang figure ni Yezuan, kumikislap sa likod ng City Lord ng Baiyang City, na bumaba na mula sa 6th grade half-step True King tungo sa 5th grade half-step True King. Hisla. Habang kumakalat ang malutong na tunog, nadurog ang mga kamay ng City Lord ng Baiyang City, at nahulog din ang Chen Kunring sa mga kamay ni Yezuan. Ang acquisition manager ng White Dragon Hall sa Baiyang City ay itong City Lord ng Baiyang City, kaya maaaring mayroon siyang White Dragon token sa kanyang kamay. Ang White Dragon token na ito ay maaaring magpatawag ng isang multo ng isang malakas na tao. Ayon sa mga nakaraang sitwasyon, maaari itong magpatawag ng 8th grade half-step True King. Ang multo ng isang 8th grade half-step True King ay may lakas na maihahambing sa isang 7th grade half-step True King, kaya kinailangan munang putulin ni Yezuan ang lifeline na ito ng City Lord ng Baiyang City. Kung gayon, panahon na ni Yezuan para sumikat. Una niyang binomba at pinatay ang lahat ng eksperto sa antas ng 5th grade half-step True King at 4th grade half-step True King, at pagkatapos ay nagpatawag ng malaking bilang ng Immortal Slaughtering Puppets. Kasabay nito, ang kanang Dragon Claw ay nakahawak pa rin kay Yang Tian, na nakababa na sa kanyang kaharian. Sa tamang panahon, papawiin niya ito. Ang buong City Lord's Mansion ay tinangay ng isang madugong bagyo, at hindi mabilang na mga tao ang tumakas palabas. Gayunpaman, ang target ni Yezuan ay ang mga eksperto sa antas ng half-step True King, para sa mga level ng True Lord, tamad siyang magmalasakit. Hindi nagtagal, lahat ng half-step True King na eksperto sa City Lord's Mansion ay pinugutan ng ulo. Sa pagkakataong ito, napakaganda ng ani ni Yezuan. Nakakuha siya ng buong 400,000 world-destroying dragon scales, na nagpapahintulot sa amplification ng world-destroying ghost dragon na pumasok sa susunod na yugto. Ang ikawalong yugto ay talagang nangangailangan ng 2,000,000 world-destroying dragon scales, na sadyang sobrang nakakatakot. Gayunpaman, mula sa simula ng pag-upgrade hanggang ngayon, ang lakas ng world-destroying ghost dragon ay tumaas hanggang 7 beses, na isang hindi may kakailan na katotohanan. Ikaw, sino ka ba talaga? Si Yang Tian, ang City Lord ng Baiyang City, na nakahawak sa kamay ni Yezuan, ay hindi maiwasang magtanong habang pinapanood niya ang mga eksperto sa kanyang mansyon na pinapatay. Hindi mahalaga kung sino ako, ang mahalaga ay nagtatrabaho ka sa White Dragon Hall. Habang bumababa ang boses ni Yezuan, mayroon ding tunog ng puchi. Ang City Lord ng Baiyang City ay nadurog na buhay, at siya ay nahulog dito. Sa puso ni Yezuan, ang White Dragon Hall ay malamang na hindi rin magandang ibon, at si Yezuan ay itinuturing na ngayon na miyembro ng Black Dragon Sect, kaya dapat niyang ipaglaban ang Black Dragon Sect. Pagkatapos, mabilis na umalis si Yezuan sa Baiyang City at nagsimulang habulin ang Zuo Kang na iyon. Kabanata 1874, Paghabol at pagpatay kay Zuo Kang. Dahil sa pagkamatay ng White Yang City Lord, nabawasan din ang kaharian ni Yezuan, ngunit hindi iyon mahalaga, dahil makakalusot siya sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ng soul searching, nalaman ni Yezuan ang pagkakakilanlan ni Zuo Kang, siya ang Deputy City Lord ng Fluong Light City. Para sa City Lord of Fluong Light City, siya ay isang ikawalong grade half-step True King at isa ring taong namamahala sa White Dragon Hall. Sa Chen Kunring ng White Yang City Lord, mayroon talagang White Dragon token. Kung ngayon lang ito nadurog, ang ipinatawag na eksperto ay ang City Lord ng Fluong Light City. Dahil miyembro din siya ng White Dragon Hall, hindi magiging magalang si Yezuan.
Ang Zuokang na iyon ay isang 7th grade half-step true king na may pambihirang lakas, kaya dapat ay mas mabilis siya kaysa sa akin sa pagbabalik sa Fluong Light City. Sa oras na iyon, tiyak na mag-oorganisa sila ng manpower para pumatay pabalik sa Whiteyang City. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang Yang City Lord ng Whiteyang City, Yang Yun, ay hindi nakabalik sa Whiteyang City dahil sa pagbaliktad ng oras. At siya ay isang puting Dragon Son na bagong napili ng White Dragon Hall, kaya ang Fluong Light City ay gustong humingi ng pabor sa kanya. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang puting dragon na anak na si Yang Yun ay hindi bumalik, ngunit sa halip, tinanggap nila ang isang Diyos ng slaughter. Sa makatuwid, dapat silang bumalik sa Whiteyang City sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang anumang mangyari sa White Dragon Son. Sa panahon ng pagtugis, maingat na naramdaman ni Yezuan at natuklasan na huminto si Zuokang. Pagkatapos ay tinansya ni Yezuan batay sa mapa na ang kabilang partido ay nakabalik na sa Fluong Light City at nagsimulang mag-organisa ng manpower. Malapit na akong makalusot. Pagdating ng panahon, gagamitin ko ang Twin Hearts Link Jade. Hindi ako naniniwalang hindi ko kayang sirain ang Fluong Light City mo. Malaki ang tiwala ni Yezuan sa kanyang puso. Anyway, mayroon na siyang time reversal skill. Hindi man ito nagtagumpay, mainam na pumunta at tuklasin ang lakas ng pakikipaglaban ng kalaban. Ding, nakalusot ang host, kasalukuyang nasa ika-6 na baitang half-step True Lord. Ding, Yanming Ghost Lord, World-Destroying Ghost Dragon, Megatron, Heaven-Piercing Divine Ape ay nakalusot, kasalukuyang nasa first grade True Lord. Matapos maranasan ang napakaraming bagay, sa wakas ay nakapasok si Three-Old at ang iba pa sa True Lord Realm. Bukod dito, ang kanilang lakas ay sumailalim sa mga pagbabagong nakakasira ng lupa. Sa pag-iisip pabalik sa nakaraan, maaari silang lumaban sa 6 o 7 realm, ngunit ngayon, pagkatapos na sumanib si Yezuan sa World-Destroying Ghost Dragon, tumawid talaga siya ng higit sa 20 realm, na napakapangit. Huwag banggitin ang White Dragon Son, kahit na ang kakayahan niyang yun ay 10 beses na mas mahusay, hindi siya maihahambing kay Yezuan. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan malapit sa Fluong Light City. Gaya ng swerte, si Zuokang ay nag-organisa din ng lakas tao at naghahanda na pumunta sa Whiteyang City para iligtas. Sok, mayroon talagang isang 7th grade half-step True King, 5 6th grade half-step True Kings, at higit sa 12 5th grade half-step True Kings. Ang lakas na ito ay sapat na malakas. Dinilaan ni Yezuan ang kanyang mga labi. Hindi niya pinatay si Zuokang noong araw na iyon, ngunit ngayon ay umunlad ang kanyang kaharian, at napakaraming mid-level na half-step True Kings ang naruroon. Hindi siya naniniwala na ang Twin Hearts Link Jade ay mabibigo lahat. Kung talagang nabigo silang lahat, ibabalik niya lang ang oras at babalik. World-destroying, Ghost Dragon, halika, pumatay. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, direktang sumanib sa World-destroying Ghost Dragon, at pinatay. Mata ng assassination. Sa susunod na sandali, si Yezuan ay direktang lumipad sa likod ng isang 5th grade half-step True King, at pagkatapos ay ibinuka ng husto ang kanyang bibig. Yan Kill Black Dragon Wave. Bagamat hindi pa niya ginagamit ang Twin Hearts Link Jade, sapat na ang kanyang lakas para makapatay ng isang tao kung siya ay ambush. Ding, tumaas ang killing intent value ng host. Isang system notification ang tumunog, at matagumpay na napatay ni Yezuan ang 5th grade half-step True King na ito sa loob ng ilang segundo. Kasabay nito, ang mga killing imprint ay direktang pinatong sa 10. 20 beses ang estado ng pagpatay. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap, at ang kanyang aura ay biglang tumaas. Sa susunod na sandali, lumitaw din ang Twin Hearts Link Jade. Noong nakaraang pagkakataon, ginamit ni Yezuan ang Twin Hearts Link Jade sa unang pagkakataon sa labanan, kaya hindi niya napansin ang isang punto. Sa pagkakataong ito, inuna ni Yezuan ang pagkonekta sa mga eksperto sa half-step True King sa ika-5 baitang. Ding, matagumpay ang koneksyon. Muling tumunog ang system prompt. Pagkatapos sumanib sa World-Destroying Ghost Dragon, ang kaharian ni Yezuan ay itinaas sa ika-2 baitang True Lord level. Ang Twin Hearts Link Jade ay muling namulaklak ng pulang ilaw, sa pagkakataong ito ay tina-target ang mga pang-6 na baitang half-step True Kings.
Ding, nabigo ang koneksyon. Ding, nabigo ang koneksyon. Isa-isa, ang mga senadoryas ay tumunog sa isip ni Yezuan. Bagamat hindi niya alam kung paano nakalkula ang realm ng Twin Hearts Link Jade, napakabuti kung mababawasan nito ang kaharian ng isang half-step True King sa ika-6 na baitang. Gayunpaman, tila wala sa kanila ang gumana. Habang ang lahat ay nagulat, ang Twin Hearts Link Jade ay nalampasan na ang lahat nang walang kahit isang tagumpay. Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay simulan ang pagpatay. Yan Kill Black Dragon Wave. Muling bamuka ang bibig ni Yezuan, bumuga ng isang subo ng hininga ng dragon, agad na pinatay ang pangalawang tao. Ang mga imprint ng pagpatay ay tumaas muli sa 10. Immortal Execution Sword Formation, bumangon ka. Nagbukas ang Immortal Execution Sword Formation, at biglang lumitaw ang isang Immortal Slaughter Puppet. Ang mababang lakas na ika-5 baitang True Kings ay agad na naging mga bangkay at nahulog mula sa langit. At kung gaano karaming mga tao ang namatay, na maraming mga Immortal Slaughter Puppets ang lumitaw. Ang bilang ay lumampas sa 10. Sa napakaraming Immortal Slaughter Puppets, kasama ang Immortal Execution Sword Formation at Yezuan, ang iba pang mga tao ay walang paraan upang labanan. Kahit na ang ika-7 baitang half-step True King ay walang paraan, higit sa lahat ay nagpoprotekta sa kanyang sarili at pagkatapos ay lumabas sa Immortal Execution Sword Formation. Oo naman, sa ilalim ng pagkubkob ni Yezuan at ng iba pa, namatay din ang mga half-step True King sa ika-6 na baitang. Ginamit ni Yezuan ang killing imprints na nakondensed pagkatapos mamatay ang isa sa kanila para muling ihagis ang Immortal Execution Sword Formation. At sa pagkakataong ito ay ang 10 imprint na Immortal Execution Sword Formation. Sa oras na ito, tanging si Zuo Kang at ang isa pang 7th grade half-step True King ang natitira. At ang 5th grade half-step True King na iyon, pagkatapos ng lahat, siya ay konektado kay Yezuan. Kung siya ay namatay, ang kaharian ni Yezuan ay maibabalik. Hindi niya alam kung bakit hindi siya pinatay. Mata ng assassination. Ang dalawa ay desperadong humiwalay sa Immortal Execution Sword Formation, ngunit namarkahan na ni Yezuan ang kabilang partido ng Death Pursuit Order, at agad na lumipad sa likod ng dalawa. Alam kong darating ka. Ang isa pang 7th grade half-step True King ay sumigaw sa mahinang boses at tumalikod na may hampas ng palad. So ano, bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Ang labas ng world-destroying Ghost Dragon ay natakpan na ng isang layer ng espesyal na enerhiya. Ang palad na ito ay hinigop ng Extreme Void Shield ng Space-Time Bloodline. Ang Space-Time Bloodline ay sumulong ng ilang beses. Ang kapasidad ng pagsipsip ng Extreme Void Shield ay lubos na napabuti. Bilang karagdagan, ang maramihang pag-atake ng feedback ay nadagdagan din, na umabot sa 5 beses. Boom! Ang lakas ng palad na may 5 beses na lakas ay tumama sa ika-7 baitang half-step True King, na agad siyang nasugatan. Hindi maganda. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Zuo Kang. Sa Immortal Execution Sword Formation, halos hindi niya maprotektahan ang kanyang sarili, lalo na't protektahan ang isa pang 7th grade half-step True King. Isa itong magandang pagkakataon, at natural na hindi ito pakakawalan ni Yezuan. Mabilis siyang nag-flash sa likod ng kalaban at saka bamuka ang bibig. Mata ng assassination. Yan Kill Black Dragon Wave. Matapos palakasin ng Eye of Assassination, ang kapangyarihan ng Yan Kill Black Dragon Wave ay mas malakas. Kabanata 1875 Black Horn. Sa isang strike, ginawa niyang alabok ang half-step True King na iyon sa ika-7 baitang. Ngayong patay na ang taong ito, ang susunod ay si Zuo Kang iyon. Panginoon ng lungsod, iligtas mo ako. Sigaw ni Zuo Kang, namumula ang mukha. Grabe ang kaguluhan dito kaya narinig na ng mansyon ng City Lord, pero hindi pa sila dumarating. Kahit na dumating ang City Lord, mamamatay ka ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, determinadong patayin si Zuo Kang. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na aura ang bumaba, direktang nabasag ang mga lumilipad na espada na umaatake kay Zuo Kang. Dumating na ang City Lord of Fluong Light City. Isang 8th grade half-step True King, Tumaas ang kilay ni Yezuan. Kahit na ang isang ika-8 baitang half-step True King ay mahihirapang harapin siya ngayon, ngunit ang pinag-iingat niya ay hindi ang City Lord of Fluong Light City,
kundi ang White Dragon token sa kanyang kamay. Ang City Lord of Floang Light City ay isang 8th grade half-step True King, at ang White Dragon token ay maaaring magpatawag ng Phantom ng isang 1st grade True King. Ang Phantom na ito ng isang 1st grade True King ay malamang na mas malakas pa kaysa sa isang 9th grade half-step True King, kung tutuusin, may malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Kung ang isang multo ng isang 1st grade True King ay bumaba, si Yezuan ay kailangang umalis, ngunit dahil wala pa ito, gusto ni Yezuan na subukan. Sino ka? How dare you kill experts from my City Lord's mansion? Matigas na tanong ng City Lord of Floang Light City. Kung pinatay ko sila, masasabi pa ba silang eksperto? Ngumisi si Yezuan at sinabing, hindi kailangan ng dahilan ng pagpatay sa mga tao mula sa iyong White Dragon Hall. Kaya ikaw ay isang labi ng Black Dragon Sect. Sa ganoong talento, kung ikaw ay lalago, ikaw ay tiyak na magiging isang malaking nakatagong panganib. Ngayon, lilipol kita. Ang City Lord of Floang Light City ay hindi na nag-aksaya pa ng mga salita at direktang inatake si Yezuan. Ang Immortal Slaughtering Sword Formation ay kasing ganda nang wala sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang kasalukuyang depensa ni Yezuan, bilang karagdagan sa Immortal Slaughtering Sword Formation, ay kasama rin ang higit sa 10 Immortal Slaughtering Puppets. Ang epekto ng Twin Hearts Pendant ay aktibo pa rin, subukan natin ito sa City Lord. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, 20 pulang sinulid ang bumaril, nadama po sa Yezuan at sa City Lord of Floang Light City ayon sa pagkakabanggit. Ding, nabigo ang koneksyon. Sa kasamaang palad, nabigo ang koneksyon. Kung ito ay nagtagumpay, ang City Lord of Floang Light City na ito ay bumaba ng kahit isang kaharian, marahil kahit 2. Sa oras na iyon, siya ay nasa kanyang awa. Hindi alam ng City Lord of Floang Light City kung anong mga trick ang ginamit ni Yezuan at agad siyang naglunsad ng pag-atake. Sa kanyang kaharian, hindi niya kailangang gamitin ang White Dragon token para harapin si Yezuan, kaya gusto niyang patayin si Yezuan sa kanyang sariling paraan. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay hindi ganoon kadaling pakitunguhan si Yezuan, at ang kanyang iba't ibang kasanayan sa pagtakas ay nagpasakit sa kanya ng ulo. Damn it, if you have the guts, huwag kang magtago. Medyo galit na sabi ng City Lord of Floang Light City. Noong ipinanganak ka ng nanay mo, hindi ba niya nakalimutang ilagay ang utak mo? Nakangiting sagot ni Yezuan. Hindi itago, at pagkatapos ay labanan ka hanggang sa kamatayan. Niloloko mo ba ako? Isang 2nd grade True Lord at isang 8th grade half-step True King, mayroong pagkakaiba ng higit sa 20 kaharian sa pagitan nila, na lubhang nakakalaban sa langit. Dahil dito, ang City Lord ng Floang Light City ay sabik na patayin si Yezuan. Hindi maganda, ang tagal ng estado ng pagpatay ay malapit ng lumipas, at pagkatapos ay hindi ko mapipigilan itong City Lord of Floang Light City. Nagdilim ang mukha ni Yezuan. Tila sa pagkakataong ito, kailangan niyang umatras pansamantala. Gayunpaman, nakapatay siya ng napakaraming tao at nakakuha ng maraming magagandang bagay, kaya ang paglalakbay na ito ay hindi isang kawalan. Gayunpaman, tulad ng gagamitin niya ang teleportation upang lumikha ng distansya at pagkatapos ay gamitin ang Gate of Void para umalis. Isang itim na anino ang biglang sumilay sa kalangitan, at ang itim na anino na ito ay napakabilis, halos dumating sa isang kisap mata. Sino ta? Nagulat ang City Lord of Floang Light City dahil hindi mahina ang aura ng bagong dating, actually isang 7th grade half-step True King. Nilingan din ni Yezuan ang kanyang ulo upang tingnan at nalaman na ito ay isang mukhang matapat na kalbong malakas na lalaki, na mukhang mga 30 taong gulang. Gayunpaman, ang aura na nagmumula sa kabilang partido ay naging pamilyar kay Yezuan. Nakatagong Extinction Pearl. Ang taong ito ay eksperto mula sa Black Dragon Sect. Diyos ko, isang 2nd grade True Lord na nakikipaglaban sa isang 8th grade half-step True King, isa ka bang 10,000 scales genius? Nagulat ang kalbong malakas na lalaki na ito at sinabi, Panginoon, tutulungan kita. Bago pa makapag-react si Yezuan, ang taong ito ay nagbago na sa kanyang tunay na anyo. Siya ay hindi isang itim na dragon, ngunit isang itim na unicorn python. Sa anyo ng tao, ang kanyang aura ay isa lamang sa ikapitong baitang half-step True King, ngunit pagkatapos magbago sa kanyang tunay na anyo,
maging ang City Lord of Fluong Light City ay nag-iingat sa kanyang aura. Bitik. Ang City Lord of Fluong Light City ay nagmamadaling kinuha ang White Dragon Token at dinurog ito. Sa susunod na sandali, isang multo ang namuo sa itaas ng kanyang ulo. Ang aura nito ay ang isang first grade True King. Hindi hihigit sa 9th grade half-step True King na lakas, panoorin mo akong patayin ka. Ang Unicorn Black Python ay naglabas ng mga salita ng tao, at bago pa tuluyang mamuo ang multo, nagpaputok siya ng itim na liwanag mula sa kanyang sungay. Tumawag ka. Ang itim na liwanag ay tumagos sa hangin at agad na tumagos sa multo, at pagkatapos ay nawala ang multo. Instant kill. Isa pa lang siyang 7th grade half-step True King, ngunit talagang agad niyang pinatay ang isang multo ng isang first grade True King. Ang lakas na ito ay talagang kahanga-hanga. Bukod dito, hindi ito ang katapusan. Sa sandaling nawala ang multo, ang unicorn ay nagpaputok ng isa pang itim na ilaw, tumagos sa puso ng City Lord of Fluong Light City, isang instant kill pa rin. Kung tungkol sa Zuokang na iyon, hindi na kailangang sabihin pa, pinatay din siya. Tatlong mahuhusay na eksperto, agad na bumagsak. Nakakita rin si Yezuan ng isang eksperto sa Black Dragon Sect na kayang lumaban sa napakaraming level sa unang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng kaalaman. Matapos agad na patayin ang tatlong kalaban, ang kalbong malakas na lalaki ay agad na nagbagong anyo at sinabi kay Yezuan, "Aking Panginoon, ikaw ay dapat ang Devil Dragon Son, tama ba?" Devil Dragon anak. Bahagyang nagulat si Yezuan nang marinig niya ang salitang ito. Itong Devil Dragon Son, paano siya katulad ng White Dragon Son? Maaaring ito ay isang pamagat sa panig ng Black Dragon Sect. Aking Panginoon, ikaw ay dapat ang Devil Dragon Son, kung hindi, paano ka makakalaban sa napakaraming kaharian? Masyado kang malakas, aking Panginoon, dapat ay pinagsama mo ang hindi bababa sa 10,000 world-destroying dragon scales, tama? Nagpatuloy ang kalbong malakas na lalaki. Salamat sa pagkakataong ito, ngunit hindi ako ang Devil Dragon Son. Umiling si Yezuan, tulad ng para sa pagsasanib ng 10,000 world-destroying dragon scales. Biruin mo ba, pinagsama-sama na ngayon ng world-destroying ghost dragon ang halos 1,000,000 world-destroying dragon scales. Ano ang isang 10,000 scales genius? Hindi. Imposible, sa talento mo, tiyak na hahanapin ka ng Black Dragon Envoy at pagkatapos ay gagawin kang Devil Dragon Son. Ang Devil Dragon Son ng Black Dragon Sect namin ay iba sa White Dragon Son ng White Dragon Hall. Makakakuha siya ng maraming natural na kayamanan, at bibigyan din siya ng top-grade Dragon Scales, top-grade Dragon Bones, at top-grade Dragon Blood. Medyo hindi makapaniwalang sabi ng malakas na lalaki. Top-grade Dragon Scales, top-grade Dragon Bones, top-grade Dragon Blood. Nang marinig ito, bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan. Narinig na niya noon na ang pagsasanib ng kaliskis ng dragon, mga buto ng dragon, at dugo ng dragon ay lubos na magpapahusay sa epekto. Kung pinagsama niya ang top-grade Dragon Scales, top-grade Dragon Bones, at top-grade Dragon Blood, gaano ito kaganda? Medyo na-curious si Yezuan. Hindi talaga ako ang Devil Dragon Son, wala pang nakahanap sa akin na Black Dragon Envoy. Umiling si Yezuan. Hindi pa, hindi na mahalaga iyon, hayaan mo akong sundan ka, isa akong devouring Blackhorn Python, at naka-fuse na ako ng 9,000 world-destroying Dragon Scales. Sinabi ng malakas na lalaki, gayon din, ang pangalan ko ay Blackhorn. Kabanata 1876 na 9,000 Scale Genius. Isang 9,000 Scale Talent, talagang kahanga-hanga, halos 10,000 Scale Talent. Nagulat si Yezuan. Dati, ang pinuno ng sangay ng Blood Flame Hall, isang rank 9 half-step True Lord, ay nag-fused lamang ng 600 World Extinguishing Dragon Scales. Kahit na ang isang rank 9 True Lord ay hindi hihigit sa 2,000 World Extinguishing Dragon Scales. Para sa isang rank 9 half-step True King, 5,000 ang magiging limitasyon. Pagkatapos ng lahat, ang bawat World Extinguishing Dragon Scale ay naging mas mahirap pagsamahin kaysa sa nauna. Maaaring pagsamahin ng rank 9 True King ang 9,000 World Extinguishing Dragon Scales, ngunit ang Blackhorn na ito ay isa lamang rank 7. Half-step True King,
Ngunit pinagsama niya ang 9,000 World Extinguishing Dragon Scales, halos 10,000 scale talent. Paanong ang taong iyon ay hindi magiging Dragon Demon Son? Gayunpaman, kung ikukumpara siya sa World Extinguishing Ghost Dragon, malayo siya sa huli. Ang World Extinguishing Ghost Dragon ay isa na ngayong rank 2 True Lord, at pagkatapos nito, tinatayang kaya nitong pagsamahin ang 1,000,000 World Extinguishing Dragon Scales. Hindi ka rin masama, dahil napagsasama-sama mo ang 9,000 World Extinguishing Dragon Scales, malapit ka nang maging 10,000 scale talent. Sinabi ni Yezuan kay Blackhorn, tinatansya niya na ang kabilang partido ay maaaring pagsamahin ang napakaraming World Extinguishing Dragon Scales dahil sa kanyang bloodline mula sa paglamon sa Horned Black Python. Kung ikukumpara kay Master, malayo ako. Matapat na ngumiti si Blackhorn at sinabing, gayunpaman, 2,000 taon pa lang ako ipinanganak, kaya ang aking kakayahan ay dapat isaalang-alang na okay, guro, mangyaring hayaan mo akong sundan ka. Ano, 2,000 taon lang? Nagulat si Yezuan. Sa loob ng 2,000 taon, muntik na siyang maging 10,000 scale talent, paanong hindi magiging Dragon Demon Son ang ganoong tao? Kung ilalagay ko ang taong ito sa lugar ng pagtatanim at hayaan siyang pagsamahin ng World Extinguishing Dragon Scales, malamang na siya ay magiging 10,000 scale talent ng napakabilis, o kahit 100,000 scale talent. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang daloy ng oras sa lugar ng pagtatanim ay higit sa 100,000 beses na mas mabilis. Ang isang araw sa labas ay 280 taon sa lugar ng pagtatanim. Ang 10 araw ay 2,800 taon. Kung papasok ang Blackhorn sa planting space para pagsamahin ang World Extinguishing Dragon Scales, tiyak na magiging isang mahusay na sandata siya. Ang pagsunod sa akin ay hindi imposible, ngunit mayroon akong isang kondisyon, at iyon ay ang kilalanin ako bilang iyong Panginoon. Direktang ginawa ni Yezuan ang kahilingan. Noong una, akala niya ay magdadalawang isip si Blackhorn, ngunit hindi niya inaasahang tetanggo si Blackhorn. Salamat, Master, susundan ka ng Blackhorn mula ngayon. Bago pa makapag-react si Yezuan, kumuha si Blackhorn ng kontrata, isa talaga itong Master-Servant Blood Contract. Nakakalungkot lang na kapag nasakop ni Yezuan si Luoluo, ito ay isang aksidente. Kung hindi magagawa ni Yezuan na kunin si Luoluo bilang isang alagang hayop. Sa makatuwid, ang Blackhorn na ito, na ang kaharian ay mas mataas kaysa kay Yezuan, ay bumubuo lamang ng isang kontrata kay Yezuan, hindi siya ang alagang hayop ni Yezuan, at hindi maaaring tamasahin ang amplification ng Immortal Aikilin Bloodline at ng Beast Tamer God Envoy Bloodline. Matagumpay na natapos si Ding, Master-Servant Blood Contract. Dahil personal na ginamit ni Blackhorn ang kontrata ng dugo ng Master-Servant, walang mga problema sa pagtatapos ng kontrata, at ito ay direktang matagumpay. Sa ganitong paraan, si Blackhorn ang naging pinakatapat na lingkod ni Yezuan. Guro, maaari mo bang sabihin sa akin kung ilang taon ka na sa taong ito, at ilang World Extinguishing Dragon Scales ang na-fused mo? Matapos matagumpay na tapusin ang kontrata, hindi napigilan ni Blackhorn na magtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Ako sa taong ito, kung bibilanggan mo, ito ay dapat na 32, ngunit hindi ko pinagsama ang World Extinguishing Dragon Scales, pinagsama niya ang mga ito. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, humiwalay siya sa World Extinguishing Ghost Dragon, hinati ang isa sa dalawa. Ano, 32? Nagulat si Blackhorn, at sa sumunod na sandali, alam niyang nakahanap na siya ng tunay na makapangyarihang taga-suporta. 32 taong gulang, higit sa 2,000 taon na mas bata sa kanya. World Extinguishing Ghost Dragon, pagkatapos nito, tinatayang kaya nitong pagsamahin ang 1,000,000 World Extinguishing Dragon Scales. Ipinagpatuloy ni Yezuan ang kanyang boses. Ano? 1,000,000. Halos himatayan si Blackhorn. Naisip niya na ang World Extinguishing Ghost Dragon ay pinagsama ang 10,000 World Extinguishing Dragon Scales. Pagkatapos ng lahat, ang World Extinguishing Ghost Dragon ay isa lamang rank 2 True Lord, at hindi isang henyo na kapareho ng level ng kanyang rank 7 half-step True King. Ngunit hindi niya inasahan na ang World Extinguishing Ghost Dragon ay napakalalaban sa langit. 1,000,000 World Extinguishing Dragon Scales. Huwag na muna natin itong pag-usapan, kung susundin mo ako,
siguradong magiging million-scale talent ka sa hinaharap. Ngumisi si Yezuan at sinabi, ibigay ang lahat ng iyong World Extinguishing Dragon Scale sa World Extinguishing Ghost Dragon para mag-fuse. Kamakailan, dinambong ko rin ang maraming teritoryo ng White Dragon Hall, marahil 6,600,000 World Extinguishing Dragon Scales, kung gusto ni Master, kunin mo lang silang lahat. Direktang ibinato ni Blackhorn ang singsing ng Chen-kun kay Yezuan. 6,600,000, kasama ang Flowing Light City Lord, marahil 7,000,000, talagang nakakuha ako ng malaking leak. Si Yezuan ay direktang natakot. Sa kasalukuyan, 10,000,000 pa ang layo niya mula sa ika-9 na yugto. Ngayong mayroon na siyang 7,000,000 World Extinguishing Dragon Scales, tinatayang maaari siyang direktang tumuntong sa ika-10 yugto. Mag-iwan ka ng 100,000 kaliskis ng dragon para sa iyong sarili, naniniwala akong malapit ka ng maging 100,000 scale talent. Gayun din, tawagin mo akong boss mula ngayon, at huwag nang gumamit ng master, gamitin mo na lang ako. Pinaalalahanan siya ni Yezuan, at pagkatapos ay ginamit ang planting space para kunin ang Blackhorn. Sa lugar ng pagtatanim, ang bilis ng Blackhorn sa paglamo ng World Extinguishing Dragon Scales ay malamang na napakaganda. Higit pa rito, tulad ni Yezuan, umaasa siya sa paglamo ng mga likas na kayamanan upang makalusot, ngunit nangangailangan ng maraming oras upang pinuhin ang mga ito. Maganda na ngayon, sa lugar ng pagtatanim, ang bilis ng kanyang paglilinang at ang bilis ng pagsasanib ng World Extinguishing Dragon Scales ay tiyak na hindi magiging mabagal. Pagkatapos na dambungin muli ni Yezuan ang Flowing Light City, umalis siya. Sa pagkakataong ito ay talagang kumita ng malaki si Yezuan, nakakuha siya ng isang henyo, at sa hinaharap, magkakaroon siya ng isa pang malaking tulong. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yezuan ay pagkatapos na pagsamahin ng World Extinguishing Ghost Dragon ang lahat ng World Extinguishing Dragon Scales, hindi na nito maaaring pagsamahin ang mga ordinaryong kaliskis ng dragon, at ngayon ay kailangan nito ng top-grade World Extinguishing Dragon Scales at top-grade World Extinguishing Dragon Bones. Ang amang ito ay isang hukay. Gayunpaman, ang 10 beses na pagtaas ay napakalakas na para sa World Extinguishing Ghost Dragon. Ding, ang ordinaryong World Extinguishing Dragon Scales ay maaaring isama sa top-grade World Extinguishing Dragon Scales. Biglang tumunog ang isang system prompt. Ang mga ordinaryong kaliskis ng dragon ay maaari talagang pagsamahin sa pinakamataas na antas ng kaliskis ng dragon, na lampas sa inaasahan ni Yezuan. Gayunpaman, pagkatapos niyang makita ang exchange ratio, siya ay ganap na natigilan. Ang 1,000,000 World Extinguishing Dragon Scales ay maaari lamang isama sa isang top-grade Dragon Scale. Nagkataon, si Yezuan ay may 1,000,000 pang World Extinguishing Dragon Scales, at direkta niyang ipinagpalit ang mga ito para sa pinakamataas na antas ng kaliskis ng dragon. Matapos pagsamahin ng World Extinguishing Ghost Dragon ang top-grade Dragon Scale na ito, ang pagtaas ay direktang tumaas ng 5%, na nangangahulugang kailangan ng 20 top-grade na kaliskis ng dragon upang mapataas ang yugtong ito. Kung i-convert mo ito ay 20,000,000 ordinaryong kaliskis ng dragon. Sa kabutihang palad, maaari itong patuloy na tumaas. Hanggat maaari itong patuloy na tumaas, ang dami ay hindi mahalaga. Inaliw ni Yezuan ang kanyang sarili sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang World Extinguishing Dragon Scales ay hindi masyadong mahirap para sa kanya na makuha. Kung pag-uusapan, ang Blackhorn na ito ay tila may kaunting pangunawa sa Black Dragon Sect, na makakasagot sa ilan sa mga tanong ni Yezuan. Halimbawa, ang pinagmulan ng Black Dragon Sect. Boss, hindi mabilang na taon na ang nakakaraan, ang aking Black Dragon Sect ay hindi pa naitatag. Sa oras na iyon, isang World Extinguishing Black Dragon ang biglang lumitaw sa lugar na ito, at saan man ito magpunta, wala ni isang dahon ng damo ang tumubo, na sumisira sa hindi mabilang na puwersa. Mamaya, ang Dragon Slaying Alliance, na pinamumunuan ng White Dragon Hall, ay lumitaw at nakipaglaban sa World Extinguishing Black Dragon. Sa wakas, ang World Extinguishing Black Dragon ay pinugutan ng ulo at ang katawan nito ay nahati. Pagkatapos, natuklasan ng lahat na ang pag-unawa sa kaliskis ng dragon ng World Extinguishing Black Dragon ay maaaring maunawaan ang mga pag-atake ng World Extinguishing
na magpapalakas ng lakas ng pag-atake. Nang maglaon, natuklasan ng ibang tao na maaari rin nilang pagsamahin ang World Extinguishing Dragon Scale sa kanilang mga katawan. Sa wakas, ang misteryosong taong ito ay nagtatag ng Black Dragon Sect, naging unang Black Dragon Sect Master. Matapos makinig sa account ni Blackhorn, sa wakas ay naunawaan ni Yezuan ang kasaysayan ng Black Dragon Sect. Kabanata 1877 Masasamang Intensyon. Anong antas ang World Extinguishing Black Dragon noon? Tanong ni Yezuan. Sinasabi na ito ay isang saint level, sagot ni He Jiao. Saint, anong kaharian iyon? Nagtaas ng kilay si Yezuan at nagtanong. Pagkatapos ng True Emperor ay half-saint, at pagkatapos ng half-saint ay saint. Kapag naging half-saint ka, ang immortal na kapangyarihan sa iyong katawan ay unti-unting magbabago sa saint power, na magpapalakas sa iyo. Patuloy na sagot ni He Jiao. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Yezuan na tumigil. Isa na lang siyang half-step True Lord ngayon, at ang Three Elder at ang iba pa ay mga mababang level na True Lords, na ilang malalaking lugar pa ang layo sa True Emperor. Hindi niya inaasahan na ang Black Dragon Saint Envoy at White Dragon Saint Envoy noong araw na iyon ay napakalakas. Tinansya niya na ang kabilang partido ay hindi bababa sa antas ng half-saint, o kahit isang santo. Boss, ang iyong itim na dragon ay pinagsama ang milyon-milyong World Extinguishing Dragon Scales. Kung ito ay natuklasan ng Black Dragon Saint Envoy, ito ay tiyak na magiging isang Demon Dragon Child. Sa oras na iyon, tiyak na bibigyan ka ng pinakamataas na antas ng kaliskis ng dragon, mga buto ng dragon, at dugo ng dragon. Biglang sabi ni He Jiao. Alam ko, ngunit paano ko mahahanap ang Black Dragon Saint Envoy? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Sa pagkakataong ito umalis ako sa tribo, gusto kong pumunta sa isang lugar. Ang sinumang umabot sa 10,000 kaliskis ay maaaring pumunta upang makatanggap ng pinakamataas na antas ng Dragon Bone. Sabi ni He Jiao. Lumiwanag ang mga mata ni Yezuan at nagtanong, anong lugar ito? Ito ay tinatawag na Misty Wind Forest. May isang Black Dragon Envoy mula sa Black Dragon Sect sa loob. Sa pagkakataong ito plano kong mag-fuse hanggang 10,000 kaliskis bago siya hanapin, sagot ni He Jiao. Misty Wind Forest, gaano katagal bago makarating doon? Tanong ni Yezuan. Kung patuloy mong gagamitin ang teleportation array, aabutin ito ng humigit kumulang 7 araw. Sabi ni He Jiao. Okay, pagkatapos ay dapat mong pagsamahin ang higit sa 700 World Extinguishing Dragon Scales sa 7 araw na ito. Tumango si Yezuan. Ang 7 araw sa labas ay halos 2,000 taon sa planting space, na sapat na para kay He Jiao. Kaagad, tumungo si Yezuan patungo sa Misty Wind Forest. Ngayon ang World Extinguishing Nether Dragon ay pinagsama ang milyon-milyong World Extinguishing Dragon Scales, sapat na upang magpanggap na isang 10,000 Scale Genius, at pagkatapos ay pumunta upang makatanggap ng pinakamataas na antas ng Dragon Bone. Sa panahong ito, muli rin siyang nakalusot at naabot ang 8th rank half-step True Lord. Tungkol sa oras sa kalsada, tinupad ni He Jiao ang mga inaasahan at direktang pinagsama ang higit sa 1,000 World Extinguishing Dragon Scales, na naging isang 10,000 Scale Genius. Kasabay nito, umunlad din ang kanyang kaharian sa 9th rank half-step True King. Hindi kapani-paniwala ang nararamdaman ni He Jiao. Akala niya noong una ay aabot ito ng 1,000 taon, ngunit talagang nagawa niya ito sa loob lamang ng 7 araw. Talagang sulit na sundan ang boss na ito. Makalipas ang 7 araw, dumating si Yezuan sa pasukan ng Misty Wind Forest na ito. He Jiao, nasaan ang Black Dragon Envoy na iyon? Sa pasukan ng Misty Wind Forest, hindi naiwasang tanungin ni Yezuan si He Jiao sa lugar ng pagtatanim. Hindi ko alam ang tungkol dyan. Nabalitaan ko na ang Black Dragon Envoy ang magkukusa na dumating. Umiling si He Jiao. Ganun ba? Tapos makakalabas ka din. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, pinakawalan niya si He Jiao. Sa oras na ito, hindi lamang naabot ni He Jiao ang 9th rank half-step True King, kundi pati na rin ang World Extinguishing Dragon Scales na kanyang pinagsama ay lumampas sa 10,000, na umabot sa 11,000. Ito ay nakakatugon na sa mga kinakailangan. Kung totoo ang sinabi ni He Jiao, dapat lumapit sa kanya ang Black Dragon Envoy. Okay, let's go. Sabi ni Yezuan,
at inakay si He Zhao papunta sa Misty Wind Forest. Ang Misty Wind Forest na ito ay isa ring mapanganib na lugar, kahit na ang high-level na half-step True Kings ay hindi nang ahas na pumasok dito. Gayunpaman, si He Zhao ay isa na ngayong 9th rank half-step True King, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay umabot na sa antas ng True King. Sa kanyang pangunguna, walang problema. Bukod dito, ang sariling lakas ni Ye Zuan ay hindi mahina, at mayroon din siyang iba't ibang trump card sa kamay, kaya walang mangyayari. Pagkatapos, gumala sina Ye Zuan at He Zhao sa Misty Wind Forest. Sa orihinal, maraming immortal na hayop sa Misty Wind Forest, ngunit sa pagsiklab ng Black Dragon Disaster, itong Misty Wind Forest ay inookupahan din ng Black Dragon Group. Bukod dito, ang bilang ay tumaas ng maraming beses, at ang mga Black Dragon ay makikita sa lahat ng dako. Sina Ye Zuan at He Zhao ay pumatay dito, pinatay ang anumang Black Dragon na nakita nila. Pagkatapos ng lahat, ang mga Black Dragon na ito ay lahat ay may World Extinguishing Dragon Scales at World Extinguishing Dragon Bones. Naglibot muna sila dito halos buong araw. Bukod sa nakakita ng Black Dragons pa rin iyon. Hindi nila nakita ang tinatawag na Black Dragon Envoy. Medyo malaki itong Misty Wind Forest. Kung tatapusin natin ang lahat ng ito, malamang naaabutin ito ng ilang araw. Daanan muna natin ito. Inaliw ni Ye Zuan ang kanyang sarili ng ganito. Kung magnanakaw siya, makakakuha siya ng maraming World Extinguishing Dragon Scales. Ang pag-alagala sa Misty Wind Forest na ito, kung walang ani, ito ay napakalaking kawalan. Sa wakas, matapos maglibot sina Ye Zuan at He Zhao sa Misty Wind Forest sa loob ng 2 araw, sa wakas ay may nakilala silang tao. Ito ay isang binata, na may ordinaryong hitsura, ngunit siya ay isang first-rank True King. Nandito ka rin ba para hanapin ang Black Dragon Envoy? Tanong ng binata. Tama, tumango si Ye Zuan. Nararamdaman niya na ang binata ay mayroon ding hidden extinction pearl sa kanyang katawan, at ang World Extinguishing Dragon Scales na kanyang pinagsama ay tinatayang medyo marami, marahil ay higit sa 10,000. Mahigit 1 buwan na akong naghahanap, ngunit hindi ko siya natagpuan. Gayunpaman, kahapon ay nakilala ko ang isang tao na nagsabing nakilala niya ang Black Dragon Envoy sa hilagang bahagi ng Misty Wind Forest, sabi ng binata. Hilagang bahagi ng Misty Wind Forest. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Magaling, bakit hindi tayo magsama-sama? Sabi ni He Zhao. Okay, diretsong tumango ang binata. Wala ring pagtutol si Ye Zuan. Baka kung magsama-sama ang mga tao, baka makaharap siya. Siyempre, kung hindi master ng Black Dragon Sect ang binatang ito, malamang na naglunsad siya ng pag-atake sa kanya kasama si He Zhao. Isang first-rank True King, ang World Extinguishing Dragon Scales sa kanyang Chankun Ring ay dapat na marami, tama ba? Pagkatapos, nakipagtulungan sina Ye Zuan at He Zhao sa binatang ito at nagtungo sa likod ng Misty Wind Forest. Sa simula, hindi gaanong pinansin ni Ye Zuan, ngunit nang maglaon, naramdaman niyang medyo kakaiba ang binatang ito. Ha! Napansin ng binata ang tingin ni Ye Zuan, hindi napigil ang itaas ang kanyang kilay, at sinabing, ano ang tinitingnan mo? Hindi niya man lang pinansin si Ye Zuan, na nagpababa sa kaharian ni Ye Zuan. Ang inaalala niya ay si He Zhao, itong 9th rank half-step True King. Pakiramdam niya ay isa ng 10,000 scale genius ang kabilang partido. At siya ay isang 10,000 scale henyo lamang, at ang kanyang oras ng paglilinang ay lumampas sa 100,000 taon, na napakalayo kung ihahambing kay He Zhao. He Zhao, pansinin mo, kakaiba ang lalaking ito. Nagmamadaling ipinadala ni Ye Zuan ang kanyang boses kay He Zhao. Narinig ito ni He Zhao at sumagot, Boss, kung gayon, tayo ba ay kumilos ng mag-isa? Okay, matapos makuha ang pahintulot ni Ye Zuan, huminto si He Zhao at nagsabi, Kamahalan, mayroon pa kaming mga dapat gawin, kaya hindi kami sasama sa iyo. Narinig ito ng binata at tumingin din kay He Zhao, lihim na iniisip kung saan niya ibinunyag ang kanyang mga kapintasan. Dahil iyon ang kaso, kailangan kong saktan ka. Hindi na nag-aksaya ng salita ang binata at direktang umatake. Ang aura ng isang first-rank True King ay agad na kumalat, kaya medyo napabuntong hininga si Ye Zuan. Oo naman, pinupuntirya ng binatang ito sina Ye Zuan at He Zhao.
Hindi, to be precise, si He Zhao ang target niya. Basura kang may lakas ng loob na magpakitang gilas sa harapan ko, He Zhao, patayin mo siya. Direktang tinawag ni Ye Zuan si Wizentian. Kabanata 1878 Sugo ng Black Dragon. Sa susunod na sandali, nag-transform si Mitron sa isang level 3 Mysterious God Battle Armor at nilagyan ng Black Horn. Agad na tumaas ang pangangatawan ni Black Horn, naging ilang beses na mas malakas kaysa noong nag-transform siya sa kanyang orihinal na anyo. Nakakabali ng kamao ng demonyo. Ang humanoid na Black Horn ay nag-transform sa isang stream ng liwanag at sumugod. Pasulong. Gayunpaman, sa pagkabigla ng kabataan, sa kanyang lakas bilang isang first-grade half-step true king, siya ay agad na pinatay ni Black Horn, isang ninth-grade half-step true king. Bang! Matapos ang isang mahinang tunog, ang kabataan ay tumingin sa kanyang dibdib at natuklasan na ito ay walang laman, ang kanyang puso at laman ay sabog na. Patay! Bagaman ang Black Horn ay isa lamang ninth-grade half-step true king, pagkatapos na maisuot ang antas ng 3 Mysterious God Battle Armor, ang kanyang lakas ay tumaas, at agad na napatay ang kalaban ay nasa mga inaasahan. Sa pag-iisip nito, mabilis na sumugod si Ye Zuan upang kunin ang bangkay, pagkatapos ay inilagay ito sa lugar ng pagtatanim para sa Mitron upang maghanap ng kaluluwa. Ang taong ito ay talagang isang henyo mula sa White Dragon Hall na nakatago sa Black Dragon Sect, at pinagsama rin niya ang 10,000 World Extinguishing Dragon Scales. Ang dahilan ng pag-atake niya sa atin sa pagkakataong ito ay para matrap si Black Horn. Bago tayo, 10,000 Scale Genius ang nahuli na. Naunawaan kaagad ni Ye Zuan ang buong kwento. Boss, bakit gusto nilang hulihin ang 10,000 Scale Geniuses? Naguguluhan na tanong ni Black Horn. Sa bewildering wind forest na ito, mayroon ding mid-stage na True King expert mula sa White Dragon Hall. Ang dahilan kung bakit nahuli ng taong pinatay natin ang 10,000 Scale Genius na ito ay para akitin ang Black Dragon Envoy at ibigay sila sa mid-stage na True King na iyon mula sa White Dragon Hall. Sagot ni Ye Zuan, ang pagsasama-sama ng napakaraming 10,000 scale na henyo, maaari ba nitong maakit ang Black Dragon Envoy? Tanong ni Black Horn, hindi ako sigurado, ngunit alam ko na kung saan nakakulong ang 10,000 Scale Genius na iyon. Ang mid-stage na True King na iyon ay dapat nagtatago sa malapit, sabi ni Ye Zuan. Boss, pagkatapos ay umalis tayo mabilis, hindi pa natin kayang harapin ang isang mid-stage na True King, sabi ni Black Horn. Bagamat kagagaling lang niya sa isang first-grade True King, ang isang mid-stage na True King ay hindi bababa sa 4th-grade True King, o kahit isang 6th-grade True King, na hindi niya kayang hawakan sa kanyang kasalukuyang level. Ayos lang, tingnan muna natin. Marami akong paraan ng pagliligtas ng buhay, hindi ako mamamatay, umiling si Ye Zuan, nagpas siyang pumunta sa lugar na iyon para makita. Gayunpaman, sa sandaling iyon, whoosh whoosh whoosh, isang bugzo ng hangin ang pumasok sa tainga ni Ye Zuan at Black Horn. Mabilis nilang ibinaling ang kanilang mga ulo upang tumingin at natuklasan na ang espasyo sa di-kalayuan ay biglang nanginig, at pagkatapos ay unti-unting tumigas ang isang multo, na kalaunan ay naging isang lalaking nakaitim na damit. Gayunpaman, ang aura ng taong ito ay mas malakas kaysa sa kabataang kamamatay lamang. Sinota, hindi maiwasan ni Ye Zuan at Black Horn na magulat. Ikaw, kilala mo ba kung sino ako? Tanong ng lalaking nakasuot ng itim. Walang ideya, walang iniisip na sagot ni Black Horn. Pumunta ka sa bewildering wind forest para hanapin ako, hindi ba? Dahil sa mga salita ng lalaking nakaitim na damit, nakilala siya ni Ye Zuan at Black Horn. Ang lalaking ito pala ay ang Black Dragon Envoy. Big guy, dapat naka-fused ka na ng 10,000 World Extinguishing Dragon Scales, di ba? Tanong ng Black Dragon Envoy. Oo, Senior. Tumango si Black Horn. Mabuti kung gayon ang piraso ng Supreme Grade World Extinguishing Dragon Bone ay para sa iyo. Nang walang ibang salita, direktang kinuha ng Black Dragon Envoy ang isang piraso ng Supreme Grade World Extinguishing Dragon Bone at itinapon ito sa Black Horn. Para naman kay Ye Zuan, hindi rin siya sineseryoso, tutal, wala naman siyang pinagsamahan. Dahil ibinigay niya ang Supreme Grade World Extinguishing Dragon Bone, napatunayan nito na ang envoy ng Black Dragon na ito ay talagang totoong deal at hindi isang taong nagpapanggap sa kanya.
Sa makatuwid, ipinatawag din ni Yezuan ang world-extinguishing ghost dragon. Matapos itong makita, bahagyang nagulat ang Black Dragon Envoy at nagsabi, ilang world-extinguishing dragon scales ang pinagsama nito. Sisigot kay Senior, 12,000 na. Casual na sagot ni Yezuan. Ano, 12,000? Laking gulat ng Black Dragon Envoy. Ang world-extinguishing ghost dragon ay isang third-grade True Lord lamang, ngunit pinagsama nito ang 12,000 world-extinguishing dragon scales, ito ay simpleng hindi kapani-paniwala. Noong una, akala niya nandoon lang si Yezuan para buuin ang mga numero, ngunit hindi niya inaasahan na isa siyang beast tamer. Kaagad, ang kanyang mga mata ay nagningning sa walang katulad na kinang. Ang ganitong henyo ay hindi dapat isang disguise mula sa White Dragon Hall. Sa pag-iisip nito, direktang kinuha ng Black Dragon Envoy ang 10 world-extinguishing dragon bones mula sa kanyang Chenkun ring. 10, lahat ng Supreme Grade Dragon Bones. Dapat malaman ng isang tao na kailangan ng 1,000,000 world-extinguishing dragon scale upang pagsamahin ang isang Supreme Grade world-extinguishing dragon scale. At ang 10 Supreme Grade world-extinguishing dragon scales ay katumbas ng isang piraso ng Supreme Grade world-extinguishing dragon bone. Sa madaling salita, ang isang piraso ng Supreme Grade world-extinguishing dragon bone ay katumbas ng 10,000,000 world-extinguishing dragon scales, at ang 10 piraso ng Supreme Grade World-Extinguishing Dragon Bone ay 100,000,000. 100,000,000. Itong 10 Supreme Grade World-Extinguishing Dragon Bones ay sa iyo na lahat. Ang Black Dragon Envoy ay bukas palad na inihagis ang mga bagay kay Yezuan. Itong 10 Supreme Grade World-Extinguishing Dragon Bones, idinagdag sa isang Black Horn na nakuha, ay gumawa ng 11 Supreme Grade Dragon Bones. Ito ay sapat na upang lubos na mapahusay ang world-extinguishing ghost dragon. Salamat, Senior. Nagmamadaling nagpasalamat si Yezuan. Sa pagkakataong ito, talagang hindi siya napunta sa maling lugar, biglang nakakuha ng napakaraming kayamanan. Magsumikap na maging isang tunay na 10,000 scale genius sa hinaharap. Mataimtim na sinabi ng Black Dragon Envoy. Isang totoong 10,000 scale genius. Nagpalitan ng tingin sina Yezuan at Black Horn, hindi naiintindihan kung ano ang sinasabi ng Black Dragon Envoy. Alam na hindi naiintindihan ni Yezuan at Black Horn, ipinaliwanag ng Black Dragon Envoy, ang 10,000 World Extinguishing Dragon Scale na pinagsama mo ay ang lahat ng pinakamababang grade na World Extinguishing Dragon Scales, habang ang isang tunay na 10,000 scale na henyo, na tinatawag ding Supreme Grade 10,000 Scale, ay tumutukoy sa pagsasama ng Supreme Grade ng Dragon, dapat pagsamahin ang 1,000,000,000 World Extinguishing Dragon Scales para maituring na isang tunay na 10,000 Scale Genius. 1,000,000,000 World Extinguishing Dragon Scales. Iginala ni Yezuan at Black Horn ang kanilang mga mata, halos mahimatay sa narinig. Gayunpaman, dati, gumamit si Yezuan ng 1,000,000 World Extinguishing Dragon Scale upang pagsamahin ang isang Supreme Grade Dragon Scale, kaya kung kalkulahin, ito ay talagang 1,000,000,000. Hindi kayo mga panloob na disipulo ng aking Black Dragon Sect, kaya ang pag-abot sa ordinaryong 10,000 scales bago ang True King ay itinuturing na nakakatugon sa pamantayan. Ang susunod na yugto ay ang pagsasama-sama ng 100,000 ordinaryong world. Extinguishing Dragon Scale sa yugto ng True King, 1,000,000 sa Half-Step True Emperor Realm, 10,000,000 sa True Emperor Realm at 1,000,000,000, at True Emperor Realm. Mga tunay na kagalang-galang na kaharian. Ang True Venerable Realm ay eksaktong 1,000,000,000, na isa ring Supreme Grade 1,000 Scale Genius, patuloy ng Black Dragon Envoy, kahit na pinagsama-sama ko lang ang 10,000 ordinaryong Dragon Scales, at ginawa itong Supreme Grade Dragon Scale, hindi ito binibilang bilang isang scale. Lagok. Matapos marinig ang mga salita ng Black Dragon Envoy, hindi nakaimik sina Yezuan at Black Horn. Kung ganoon nga ang kaso, ang World Extinguishing Ghost Dragon, na pinagsama-sama ng halos 10,000,000, ay maaaring ituring na isang 10-scale genius, tama ba? Sa oras na ito, muling ibinaling ng Black Dragon Envoy ang kanyang atensyon kay Yezuan at sinabing, napakahusay mo, talagang nakakapag-alaga ng isang ordinaryong 10,000 scale genius sa 3rd grade True Lord Realm. Kung iuulat ko ang bagay na ito, tiyak na matatanggap mo ang atensyon ng mga banal na envoy.
Kabanata 1879 ang kapangyarihan ng magical weapons. Banal na sugo ng Black Dragon, ha? Napataas ang kilay ni Yezuan, bigla niyang naalala ang Black Dragon Holy Envoy na nakita niya noong araw na iyon. Noong panahong iyon, sinabi ng banal na envoy ng Black Dragon na kung umabot siya sa 10,000 kalistis, maaari niyang hanapin siya. Kaya, ang 10,000 kalistis na binanggit ng Black Dragon Holy Envoy noon ay tumutukoy sa pinakamataas na baitang 10,000 kalistis, hindi ordinaryong 10,000 kalistis. Noon, ang world-destroying Nether Dragon ay sumanib lamang sa kaunting world-destroying dragon scales, tiyak na hindi nito maakit ang ganoong mataas na antas na eksperto. Ang dahilan ng pag-akit sa White Dragon Holy Envoy ay ang pangangatawan ng world-destroying Nether Dragon. Naisip ni Yezuan sa kanyang sarili, bukod dito, ang dahilan kung bakit ang White Dragon Holy Envoy na iyon ay dumating ng napakabagal noon ay dahil ang aura ng world-destroying Nether Dragon ay dahan-daang kumalat, kung hindi, ang isang master ng White Dragon Holy Envoy ay bumaba kaagad. Nahulaan niya na kung ito man ay ang Black Dragon Sect o ang White Dragon Palace, ang mga eksperto sa antas ng Holy Envoy ay hindi bababa sa kalahating santo na nalampasan ng True Emperor, o kahit na mga santo. Ang mga tao sa antas na ito, na lumilipad ng 1 segundo, ay malamang na mas malayo kaysa sa maaari niyang maglakbay sa loob ng 100 taon. Kung mabilis na kumalat ang aura ng world-destroying Nether Dragon sa oras na iyon, tiyak na bumaba kaagad ang White Dragon Holy Envoy. Ngunit pagkatapos ay muli, ngayon lang, sinabi nitong Black Dragon Special Envoy na ang pagsasanib ng 10,000 world-destroying dragon scale sa half-step through King Realm ay itinuturing na hanggang sa pamantayan. Sa simpleng mga salita, dapat na pagsamahin ng isa ang 10,000 ordinaryong world-destroying dragon scale sa 9th grade half-step through King stage. At ang world-destroying Nether Dragon ay isa na lamang ngayong 3rd grade True Lord, kahit na ang realm ay pinalaki sa 3rd grade half-step True King, ito ay tiyak na lampas sa pamantayan. Higit pa rito, 15 realms pa ang layo sa karaniwang target. Ang pinakamahalaga, ang world-destroying Nether Dragon ay aktwal na pinagsama sa 10 milyong ordinaryong world-destroying dragon scales, na siyang pamantayan ng isang true venerable na antas. Kung ang world-destroying Nether Dragon ay mapupunta sa Black Dragon Sect, tiyak na ito ang numero 1 henyo. Medyo umaasam si Yezuan, at nagmamadaling sinabi, kung gayon, guguluhin kita, Senyor. Huwag kang mag-alala, i-report ko ang sinumang nakakatugon sa pamantayan, lalo pa ang isang henyong tulad mo na higit na lumampas sa pamantayan. Ang espesyal na sugo ng Black Dragon ay tumango, huminto, at nagpatuloy, gayunpaman. Bago iyon, isang bagay ang dapat lutisin. Ano ito? Kakaibang tanong ni Yezuan. Ang mga taong pinatay mo kanina ay mga especially iyan na nakabalat kayo ng White Dragon Palace, ang layunin nila ay akitin ako palabas. Bago ka, ilang beses din silang kumilos, na nahuli ang ilang ordinaryong 10,000 scale henyo, kaya kailangan muna natin silang iligtas. Sabi ng Black Dragon Special Envoy. Alam ba ni Senyor kung saan nakakulong ang mga taong iyon? Tanong ni Yezuan. Alam ko, ngunit hindi ko alam kung gaano karaming mga eksperto ang kabilang panig, kaya hindi ako nagpakita. Tumango ang Black Dragon Special Envoy. Nakita na ni Yezuan ang mga pamamaraan ng espesyal na sugo ng Black Dragon. Ang espesyal na envoy ng Black Dragon na ito ay napakahusay sa pagtatago, kaya nagawa niyang magtago. Kung walang tiwala si Senyor, mayroon akong natal magic treasure dito na makakatulong kay Senyor. Gaya ng sinabi ni Yezuan, nagkaroon siya ng might-wielding sky na naging level 3 Profound God Battle Armor. Ano ito? Ang Black Dragon Special Envoy ay hindi naghinala ng anuman at pinahintulutan ang Profound God Battle Armor na isuot sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, naramdaman niyang lumubog ang kanyang pangangatawan. Ito ay ilang beses na mas malakas kaysa noong siya ay nag-transform sa kanyang pangunahing katawan. Sa pamamagitan nito, tiwala siyang iligtas niya ang lahat ng mga henyong iyon. Mabuti, napakahusay, kung ito ay matagumpay, gagantimpalaan kita ng 10 higit pang top-grade world-destroying dragon bones. Nagliwanag ang mga mata ng espesyal na sugo ng Black Dragon, at sinabi niya, kayong dalawa, magtago muna kayo sa ibaba. Maglalagay ako ng porma sayon, hintayin akong bumalik. Okay, tumango sina Yezuan at Blackhorn.
Pagkatapos, ang Black Dragon Special Envoy ay nag-set up ng concealment formation, na nagpapahintulot kay Yezuan at Blackhorn na magtago sa loob, at pagkatapos ay mag-isa na pumunta sa lugar kung saan natrap ang 10,000 scale genius na iyon. Sa tulong ni Might-Wielding Sky, ang Black Dragon Special Envoy ay hindi dapat magkaroon ng anumang problema, at si Yezuan ay naglagay din ng Death Hunt Order sa kanya, kung siya ay namatay, malalaman ni Yezuan. Makalipas ang kalahating araw, mula sa pananaw na ibinahagi ng Might-Wielding Sky, pinatay na ng Black Dragon Special Envoy ang Intermediate True King ng White Dragon Palace, at pagkatapos ay nailigtas ang 10,000 mga henyo na iyon. Maya-maya, bumalik siya. Masyadong kapaki-pakinabang ang iyong natal magic treasure, talagang pinayagan ako nitong patayin ang kalaban sa pamamagitan ng pagtawid sa dalawang kaharian. Ang espesyal na sugo ng Black Dragon ay hindi napigil ang sabihin. Isa lamang siyang 4th grade True King, habang ang White Dragon Palace ay isang 6th grade True King, ngunit pagkatapos magsuot ng Profound God Battle Armor, ang 6th grade True King ng White Dragon Palace ay pinatay niya, na lampas sa kanyang inaasahan. Bago pa makapagsalita si Yezuan, ang espesyal na envoy ng Black Dragon ay kumuha ng 10 pang nangungunang mga buto ng dragon at itinapon ito kay Yezuan. Salamat, Senyor, sa pabuya. Nagmamadaling nagpasalamat si Yezuan. Okay lang, ang Black Dragon Sect ay walang kakulangan sa mga ito. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang pinakatalentadong tao ay hindi maaaring mag-fuse ng masyadong marami, kunin mo lang sila. Nakangiting sabi ng Black Dragon Special Envoy. Sa ganitong paraan, nakakuha si Yezuan ng 21 nangungunang mga buto ng dragon. Kung pinagsama niya silang lahat, hindi niya alam kung gaano kalaki ang tataas ng world-destroying Nether Dragon. Okay, on the way here, nai-report ko na ang bagay na ito sa superiors ko, at ako na mismo ang maghahatid sa iyo sa kanya sa susunod. Nagpatuloy ang Black Dragon Special Envoy. Oo, Senyor. Tumango si Yezuan ng may kasiyahan, tila papailang lang siya sa langit. Hanggat nakilala niya ang isang mahusay na pinuno, kung gayon hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa hindi pagkakaroon ng pinakamataas na antas ng kaliskis ng dragon at nangungunang mga buto ng dragon. Marahil, maaari rin siyang makakuha ng top grade na dugo ng dragon. Sa oras na iyon, kung ang kaliskis ng dragon, mga buto ng dragon, at dugo ng dragon ay lahat ay pinagsama sa katawan, hindi niya alam kung anong uri ng mga pagbabago ang mangyayari. Sa ngayon, dinala ng Black Dragon Special Envoy sina Yezuan at Blackhorn sa itinalagang lokasyon. Sa kanilang paglalakbay, pinahintulutan ni Yezuan ang world-destroying Nether Dragon na pagsamahin ang nangungunang mga buto ng dragon sa planting space. Sa mga tadyang ng world-destroying Nether Dragon, napakabilis ng pagsasanib ng mga bagay na ito. Hindi nagtagal, ang 21 nangungunang mga buto ng dragon na ito ay hinihigop ng world-destroying Nether Dragon. Ang unang dalawang top-grade Dragon Bones ay nagbigay daan sa world-destroying Nether Dragon na kumpletuhin ang ika-11 yugto, at pagkatapos ay 19 na top-grade Dragon Bones at isang malaking bilang ng world-destroying Dragon Scales ang nakumpleto ang ika-12 yugto. Sa kabuuan, ang lakas ng labanan ay tumaas ng halos 2 beses. Masyadong nakakatakot, ang ika-13 yugto ay talagang nangangailangan ng 100 buto ng dragon na may pinakamataas na grado, na 10 bilyong world-destroying dragon scales. Natakot si Yezuan. Sa oras na ito, ang world-destroying Nether Dragon ay isa ng 200 scale genius, at ito ay isang top-grade level, na ayon sa mga panloob na pamantayan ng Black Dragon Sect. Gayunpaman, ang bilang ng mga scale henyo na ito ay walang gaanong kinalaman sa world-destroying Nether Dragon. Pagkatapos ng lahat, ang pagdami ng world-destroying Nether Dragon na pagsasanib ng world-destroying Dragon Scales ay mas maliit kaysa sa iba, at maaari lamang maipawn sa dami. Kung ang Blackhorn ay makakapag-fuse ng 200 top-grade na kaliskis ng dragon, kahit isang high-level na True King, o kahit isang half-step True Emperor, ay maaaring hindi siya saktan. Gayunpaman, sa unang pahinga sa daan, hindi sinasadyang nailabas ni Yezuan ang world-destroying Nether Dragon. Dati, ang world-destroying Nether Dragon ay sumanib na sa Hidden Extinction Pearl, kaya itinago nito ang kanyang aura, ngunit pagkatapos ng pagsasama sa 21 nangungunang mga buto ng dragon, ang Hidden Extinction Pearl ay hindi nagawang itago ang kanyang aura.
Kabanata 1882 Banal na Sugo. Sa puntong ito, hindi napansin ni Yezuan, ni Blackhorn, kahit ang Black Dragon Special Envoy. Bilang resulta, nakaakit ito ng isang dalubhasa sa White Dragon Hall. Sige, let's continue on our way. Dapat ay maibigay ka na namin kay Master kinabukasan. Sabi ng Black Dragon Special Envoy. Ang Black Dragon Sect ay may hindi mabilang na mga sub-helm, hindi mabilang na Black Dragon Envoys, at Black Dragon Special Envoys. Sa oras na ito, personal niyang ine-escort si Yezuan para ibigay siya sa isang high-level na True King, at pagkatapos ay i-escort siya ng high-level na True King na ito sa mas mataas na level na Black Dragon Special Envoy. Gayunpaman, sa sandaling ito, alis, sa tingin mo makakaalis ka. Biglang, isang kakaibang boses ang bumagsak sa tainga nitong Black Dragon Special Envoy. Nang inag ang katawan ng Black Dragon Special Envoy, at nagmamadali siyang lumingon upang tumingin, ngunit hindi siya makagalaw sa kalagitnaan ng pagliko. Pinigilan siya ng isang malakas na pressure, kaya hindi siya makagalaw. High-level True King, o mas malakas pa. Matapos marinig ang boses, mabilis ding itinuon ni Yezuan at Blackhorn ang kanilang mga mata at nakakita ng puting figure na nakatayo sa hangin sa harapan nila. At pagkatapos na makita ni Yezuan ng malinaw ang mukha ng figurang ito, siya ay ganap na natigilan. Nakita na niya ang lalaking ito na nakaputi dati, at higit sa isang beses. White Dragon Holy Envoy. Natakot si Yezuan. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng mahabang panahon ay muli silang magkikita. Anong nangyayari dito? Mukhang hindi pinatay ng Black Dragon Holy Envoy ang middle-aged na lalaki noong araw na iyon, pero paano niya ito nahanap? Nagkataon lang ba? Sumimangot si Yezuan, ganap na hindi alam na pagkatapos ng World Extinguishing Ghost Dragon ay sumanib sa top-grade Dragon Bone, hindi na maitago ng Hidden Extinction Pearl ang aura nito. Sa kasong ito, kahit na ginamit niya ang Time Reversal skill, mahihirapan itong makatakas. Maaari lamang niyang subukang baguhin ang ruta upang makita kung maiiwasan niya ang banal na sugo na ito ng puting dragon. Hindi ko inaasahan na sa ganoong kaikling panahon, umabot ka pa sa puntong ito. Hindi makapaniwala ang White Dragon Holy Envoy. Naalala niya na noong nakilala niya ang Black Dragon Holy Envoy noong araw na iyon, si Yezuan ay isa lamang half-step true man, at ang World Extinguishing Ghost Dragon ay isa lamang first-grade true man. Ngunit gaano na ito katagal, at nakapasok na si Yezuan sa 9th grade half-step true lord, at ang World Extinguishing Ghost Dragon ay nakarating din sa 4th grade true lord. Masyadong halimaw ang talentong ito. Tiningnan lang ni Yezuan ang White Dragon Holy Envoy, nagtataka kung ano ang gustong gawin ng kabilang partido sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, isa pang aura ang bumaba. White Dragon Holy Envoy, nagkita tayong muli. Isang pamilyar na boses ang umalingaw sa mga tainga ni Yezuan. Banal na sugo ng Black Dragon. Sa pagkakataong ito, naakit muli ang White Dragon Holy Envoy at ang Black Dragon Holy Envoy. Hindi kaya magkakaroon na naman ng laban. Noong huling pagkakataon, bumaba rin ang Black Dragon Holy Envoy at pinalayas ang White Dragon Holy Envoy. Kung ikukumpara sa lakas, ang Black Dragon Holy Envoy ay mas malakas kaysa sa White Dragon Holy Envoy. Mukhang wala ng panganib sa pagkakataong ito. Noong una, gustong gamitin ni Yezuan ang Time Reversal, ngunit ngayon ay tila hindi na niya kailangang gamitin ito. Ikaw na naman. Ang White Dragon Holy Envoy ay tumingin sa Black Dragon Holy Envoy na may hitsura ng takot. Ang kanyang kaharian ay mas mataas kaysa sa Black Dragon Holy Envoy, ngunit ang Black Dragon Holy Envoy ay sumanib sa isang malaking bilang ng World Extinguishing Dragon Scales, at ang kanyang lakas ay lubhang nakakatakot. Sa makatuwid, hindi niya matatalo ang Black Dragon Holy Envoy sa one-on-one fight. Ako ito. Ang Black Dragon Holy Envoy ay ngumisi, pagkatapos ay sumulyap kay Yezuan at ipinadala ang kanyang boses, "Anak, hindi ko inaasahan na ang iyong dragon ay lumaki hanggang sa puntong ito pagkatapos na hindi ka makita ng ilang sandali. Dapat ay mayroon kang hindi bababa sa 200 pinakamataas na antas ng kaliskis ng dragon, tama ba?" Ang isang master ay isang master. Nakikita niya ang mga detalye ni Yezuan sa isang sulyap. Tulad ng World Extinguishing Ghost Dragon, ito ay sumanib sa 200 top grade na kaliskis ng dragon sa 4th grade True Lord level.
Walang mahanap ang buong Black Dragon sect. Sa makatuwid, ang banal na envoy ng Black Dragon ay nagpasya na protektahan si Yesuan ng buong lakas, at kahit na may intensyon na kunin siya bilang isang disipulo. Bagamat ang mukha ng Black Dragon Holy Envoy ay kalmado sa oras na ito, ang kanyang puso ay hindi mapapantayang pagkagulat. Kung ligtas na lumaki ang World Extinguishing Ghost Dragon, maaari itong maging pangalawang World Extinguishing Black Dragon sa hinaharap, o higaitan pa ito. Noong nakaraan, nakaramdam ako ng pambihirang aura. Sa oras na iyon, kakaiba ang pakiramdam ko. Kahit na ang mga top grade na 10,000 scale na henyo ay parang mga langgam sa paningin ko, ngunit ang aura na iyon, kahit mahina, ay halos kapareho ng aura ng World Extinguishing Ghost Dragon. Kaya naman, hinanap ko ito. Ang White Dragon Holy Envoy ay nag-isip sa kanyang puso, maaaring ang itim na dragon na ito ay isang inapo ng World Extinguishing Black Dragon. Kung ito ang kaso, dapat itong patayin, o dapat ibalik ang World Extinguishing Ghost Dragon. Ito ay tiyak na dahil sa pangalawang pag-iisip na ang White Dragon Holy Envoy ay hindi kumilos, kaya't ang Black Dragon Holy Envoy ay naabutan. Nang makitang hindi nagsasalita ang White Dragon Holy Envoy, at ang kanyang mga mata ay palaging nasa World Extinguishing Ghost Dragon, ang buong katawan ng Black Dragon Holy Envoy ay nanlamig, at handa siyang hampasin anumang oras. Black Dragon Holy Envoy, paulit-ulit mo itong pinrotektahan. Ano ang pinagmulan nito? Tanong ng White Dragon Holy Envoy. Sa tingin mo ba sasabihin ko sa'yo? Kahit anak sa labas ko yan, hindi mo makokontrol. Nginisyo ng Black Dragon Holy Envoy. Siyempre, ang ito, na pinag-uusapan nila ay hindi tumutukoy kay Yesuan, kundi sa World Extinguishing Ghost Dragon. Biro lang, ang aura sa katawan nito ay halos kapareho ng sa World Extinguishing Black Dragon. Dapat ba itong maging descendant ng World Extinguishing Black Dragon? Sabi ng White Dragon Holy Envoy. Hulaan mo, patuloy nang umiti ang Black Dragon Holy Envoy. Sa katunayan, kahit siya ay hindi alam kung ano ang World Extinguishing Ghost Dragon, ngunit posible nga ang hula ng White Dragon Holy Envoy. Ang World Extinguishing Ghost Dragon ay maaaring tunay na isang inapo ng World Extinguishing Black Dragon. Noong nakaraan, mali niya itong hinuhusgahan, sa pag-aakalang isa lang itong itim na dragon na may magandang bloodline. Gayunpaman, nakalusot ito mula sa 1st grade True Man hanggang sa 4th grade True Lord sa napakaikling panahon. Masyadong mabilis ang breakthrough speed na ito. Ang pinakamahalagang bagay ay na ito ay sumanib sa hindi bababa sa 200 pinakamataas na antas ng kaliskis ng dragon sa antas ng 4th grade True Lord. Sino ang makakagawa nito bukod sa mga inapo ng World Extinguishing Black Dragon? Kung ganoon, kailangan kong alisin ito ngayon. Biglang nanlaki ang mga mata ng White Dragon Holy Envoy. Kung ito ay isang inapo ng World Extinguishing Black Dragon, pinakamahusay na maibalik ito sa White Dragon Hall, dahil ito ay may malaking pakinabang. Kung hindi ito gumana, maaari lamang itong patayin. Huling beses kitang binugbog at tumakas na parang aso. Ano ang gusto mong gawin ngayon? Hindi nag-aksaya ng oras ang Black Dragon Holy Envoy at direktang umatake. Pareho silang mga super expert na nalampasan ng True Emperor. Hindi nakikita ng mga ordinaryong tao ang antas ng labanang ito. Sa isang iglap, nagbago ang dalawa sa kanilang orihinal na anyo, at dalawang higanting dragon, isang itim at isang puti, ay nagsimulang maglaban. Ito, talagang ang banal na sugo, maaari akong mamatay ng walang pagsisisi. Ang espesyal na sugo ng Black Dragon ay hindi maiwasang mapabuntong hininga habang pinagmamasdan ang labanan sa himpapawid. Nakakalungkot na sobrang iba ang kanyang kaharian, at hindi niya makita ang dalawang figura, tanging tunog lamang ng dagandong ang kanyang naririnig. Sa kabilang banda, talagang napakasaya ni Yesuan. Gusto niyang ipakilala siya ng espesyal na sugo ng Black Dragon, upang hindi siya mag-alala tungkol sa pagkain at pananamit sa hinaharap. Ngunit hindi niya inaasahan na ang banal na sugo ng Black Dragon ay lalabas ng mag-isa. Napaka-effortless talaga, mukhang magkakaroon siya ng magandang panahon sa hinaharap. Tiyak na ituturing ng Black Dragon Sect ang World Extinguishing Ghost Dragon bilang isang kayamanan. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi ganoon ka-simple. Black Dragon Holy Envoy, ano sa palagay mo hindi ako umalis sa oras na ito? Biglang sinabi ng White Dragon Holy Envoy.